Nang nalaman ng aking mga mayamang magulang na ako ang nawawala nilang anak at lumapit sila upang kunin ako pauwi. Tinanggihan ko sila agad. Walang pagdadalawang isip, tumanggi ako. May super cashback system ako. Bawat gastos ko, may instant rebate ako. Tungkol kay Young Master Jaya at obsession niya sa pagiging tagapagmana ng pamilya Tsu, wala akong pakialam. Kaya, nung hinanap ako ng nawawala kong kapatid na siksuksin, hindi ako mukhang masaya gaya ng gusto niya. Kalma akong pumayag sa safety test kasama siya. Sa labas ng testing room, nakahintay na ang ama ng Tsu. Pagkakita niya sa akin, nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Ang lakas talaga ng pagkakahawig namin. Hi, ako si Tsu Guangzheng. Ang tito mo, isang simple kong kiayos. Agad na patahimik si Xufyu. Gamitin natin ang buhok para sa safety test. Ayoko ng dugo o throat swab, kaya nagbunot lang ako ng buhok. Okay lang kay Xufyu, kahit ano ang piliin ko. Sanay ang doktor. Sandali lang, nakuha na ang buhok. Pagkatapos ilagay ang sample, saka nagsalita ang doktor. Mga kalahating oras pa ang resulta. Pakiusap, maghintay muna. Okay, pumayag ka sa safety test. Nagampanan ko na ang parte ko. Kung wala nang iba, aalis na ako. Sa ngayon, gusto ko lang umuwi, humiga at magpahinga. Parang may sasabihin si Xufyu nang lumabas ako. Pero hinarang siya ni Xuksinyan. Dad, kalma ka lang. Pakiramdam niya malayo pa siya sa atin. Turingan mo pa rin siyang bata. Pag-usapan natin pagtapos na ang test. Sa isip ni Xuksinyan, basta ang result. Nagpatunay naksunga ako. Babalik din ako kalaunan. Kasi mas malaki ang kayang ibigay ng pamilya Tsu kaysa sa pwedeng kitain ko habang buhay. Huwag mo munang sabihin sa mama at kapatid mo. Hintayin natin ang resulta. Laging turing ng asawa ni Tsu ang Ki-an na parang anak niya. Pag nalaman niya na hindi tunay na anak si Xuxian, di natin alam kung paano niya tatanggapin. At pati si Ki-an, na 21 taon nilang pinalaki. Malalim na ang ugnayan. Hindi basta hayaang mawalay iyon. Sana, pagbalik ko, magkasundo ang magkapatid. Maganda ang iniisip ni Tatay Tsu. Pero di niya tinanong kung gusto kong ang bumalik o kung gusto ni Xuxian na magkasundo kami. Samantala, lumabas ako ng ospital. Sumakay ng taxi pa uwi sa apartment. Tapos tinawagan ang landlord na lola ko para ipaalam na magtatapos na ang upa ko sa susunod na buwan. Diretso na akong gumawa ng hapunan sa kusina. May trabaho pa ako bukas. Maligo at matulog ng maaga. Himbing, walang panaginip. Kinabukasan, alas 6 ng umaga. Ginising ako ng alert ng system. Host, gastusin mo ang 4 million reward mo bago mag-midnight ngayon. Pag-unlock at accept ng task. Kumain muna ako sa bahay. Tapos nag-jog papunta sa subway. Kasabay ng rush hour crowd pumasok sa istasyon. Sinuri ko ang direksyon na kailangan ko at sumabay sa iba papasok ng tren. Rush hour sa Dijin. Normal lang nasiksikan ang tren. Para lang akong napipiga. Pagbaba ko ng subway, nakahinga na ako ng maluwag. Medyo nakarelax na at pumunta sa tower ng kumpanya ko. Pumila sa elevator, nag-clock in sa 20th floor at sinimulan ang araw ng trabaho. Kakaupo ko lang sa desk ko. Nung dumating ang EA sa pintuan ng department. Sunyan bae, punta ka sa opisina ko. Nalito ako, kaya tumingin ako kay Liing sa tabi ko. Anong nangyayari? Si Liing, hindi rin alam, bagamat pareho kaming nagtataka. Tinawag ako ng ise, kaya kailangan kong pumunta. Lumakad ako papunta sa pintuan ng opisina ng is. Kumatok at narinig ang pasok. Binuksan ko ang pinto at nakita ko. Si Xuxian na nakaupo sa sofa. Wala ang ise, hindi na kailangan hulaan. Ginamit ni Xuxian ang pangalan ng ise para papuntahin ako. Binigyan niya ako ng sobre. Alam ko na, iyon ang resulta ng ICT test namin ng tatay ni Xu. Kinuha ko ang sobre sa desk, binuksan ko ito, at mabilis kong nakita. 79.9 ang match ng mag-ama. Nakuha ko ang sagot, pero sinabi ko na, hindi ako babalik sa Xu family. Para sa akin, okay na okay ang buhay ko ngayon. Ang bigla mong pagdating, hindi nakakatulong sa saya ko. Hindi na ako yung batang naghahanap ng pagmamahal ng magulang. Kaya ko nang maging masaya mag-isa. Hindi alam ni Xuxian paano ilarawan ang nararamdaman niya. Siyempre, gusto niya akong umuwi at maging pamilya ulit. Pero malinaw na iba iniisip ko. Ayaw ko nga silang kilalanin. Kapatid kita. Totoo yan. Hindi pwedeng mawala ang dugo ng Xu family. Saka siguro, hindi ka pa nakaka-adjust. Isang linggo mo lang ngayon. Sana mas okay na ang isip mo at sumama ka sa akin pauwi. Kahit na masama ang loob ni Xuxian para sa pinagdaanan ko. Tagapagmana pa rin siya ng Xu family. Sanay siya maghari. Kaya pag may kumontra sa kanya, nakakatuwa sa una. Pero nakakainis sa pangalawa. Hindi na ako binigyan ng chance ni Xuxian na tumanggi. At umalis siya agad sa opisina ng is. Umalis din ako kaagad. Bumalik sa desk ko. Sa wakas natapos ang araw ng trabaho. Nagpaalam ako kay Liing sa labas at diretso sa mall sa tapat ng opisina. Pero hindi ako pumunta sa luxury floor. Dumiretso ako sa 12th floor food court. Bago gumastos, kailangan munang pakainin ang tiyan ko. May pera ako. Mas confident pa ang lakad ko. Pinili ko ang isang lugar, isang cozy na Chinese restaurant. Pagdating ng food, gaya ng dati, pinag-social media ko muna. Nag-picture. Sapat para sa siyang grid post. Nilapag ang phone at kumain na. Pagkatapos ng hotpot, diretso sa luxury floor. Kahapon, bumili ako ng Tiffany na alahas at Hermes men's bag. Ngayon, sa ikatlong shop ako nagsimula. Cartier ang tinutukoy ko. May narinig akong kwento tungkol sa brand na ito. Mula sa mga kaka-worker. Ang staff sa Cartier. Alam na ang pera ginastos ko sa unang 3 stores kahapon. Dahil sa sales group chat nila, akala nila sayang. Itong low-key na mayaman, malapit ng mag-shopping. Pero nadala na ng watch store. Hindi nila inasahan. Bumalik ako ngayon. Parehong misteryoso at low-key. Suot ko lang, isang $3,000 Hermes Platinum Silver Bracelet. Balita, kahapon, wala pang 10 minuto. Binili ko raw ito. 2 relo na halos 1 milyong halaga. Hello, sir. Ako ang kinatawa ng Cartier sa store. Little Golden Cat. Welcome, salamat sa pagpunta. Tumango lang ako. Di ko hinihingi intro. Nagtingin lang ako mag-isa. Mukhang okay itong men's bag. Gusto ko yung simple design. Di ako hilig ng malalaking logo. Maganda nga to. Parang medyo disappointed si Xiao King. Hindi pa umabot ng 10,000 tong bag. Pero simula kahapon, alam niyang may pera ako. Kaya kinuha niya agad yung bag mula sa display. At pinasuot sa akin. Ang ganda ng taste mo. Itong mini bag na to, ginawa sa high quality na calfskin. Natatanggal yung chain. Ang bagay talaga sa'yo. Bagay na bagay. Ipabalot mo na.
At bibili rin ako ng isa nitong singsing. Bukod sa men's bag, may isa pa akong nagustuhan. Isang rose gold na diamond ring galing collection. Presyo, 440,000. Dagdag mo yung bag na isa 0,000. 450,000 lahat. Presyo, 440,000. Nang dinagdag yung bag, biglang umiti si Xiao King. Totoo pala ang low-key rich legend. Pagkaalis ko ng Cartier, pumunta ako sa D-store. Di ako fan ng bagong damit ng D. Pero trip ko talaga yung golden cube bag nila. Unique yung design. Swerte ko. Isa na lang natira sa store. Binili ko agad. Pero di pa rin ako satisfied sa bilis ng paggastos ko. Kaya sa skincare naman ako tumingin. Ngayong may pera na ako. Syempre kailangan alaga ako. Nagsimula akong mamili ng men's skincare brands. Bumili ako ng ilang kilalang top tier brands. Mga skincare sets at ilang boxes ng face masks. Naisip kong i-compare kung alin ang pinakabagay sa akin. Next time, alam ko na bibiliin. Nang matapos ang shopping spree ko, nagring ang phone ko. Unknown na numero ang tumawag. Sinagot ko agad. Ang daming scam ngayon. Mas mabuting wag sagutin unknown calls. Sakto noon, nagpo-poop ang system na tapos ko na ang spending task. Gantimpala, 12 milyon, triple cashback pa. Na-credit na sa pangalan ko. Savings card at ownership ng Dingxi Tower. Lahat ng docs nasa system pack na. Host, pakisilip ang pack mo. Dingxi Tower. Ito ba yung building na iniisip ko? Excited na akong makita yung mga dokumento. Agad akong sumakay ng taxi. Papuntang senior residence. Pag upo ko pa lang, may tumawag ulit sa akin. Same na numero iyon. Nagdalawang isip ako pero sinagot ko. Hello, hi, ako to, Suksinyan. Nang marinig ko ang pangalan ni Suksinyan, di ko na malayang napasimangot ako. Bakit? Gising na si Kian. Nalalaman niyang hindi pala siya anak ng Xu. Nababagabag siya. May oras ka ba ngayon? Pumunta ka sa Kangde Hospital. Hindi. Direct akong tinanggihan. Hindi naman ako pinalaki ng Xu family. Wala akong ganong oras. Bakit ako ang dapat mag-adjust kay Suksinyan? Binaba ko agad. At habang andun na rin ako, binlock ko yung number ni Suksinyan. Sa Kangde Hospital. Sa labas mismo ng kwarto ni Kian. Nadinig ni Suksinyan ang malalim na boses lalaki sa phone. Mabilis siyang natauhan. Kabagong block lang siya. O, anong balita? Kailan siya darating? Nasa labas din si Ginoong Xu. Pinagmamasdan ang anak niyang nagpo-phone. Medyo nanginginig ang labi ni Suksinyan. Sinabi rin niya sa huli ang totoo. Hindi siya parating. Kakablock lang niya sa akin. Hindi ko na maitago. Sinabi na lang ni Suksinyan ng diretsahan. Natahimik si Ing Kiksu. Hindi niya inasahan ito. Bakit di siya pumunta? Kahit ikaw, kapatid niya, tumawag pa. Ano pa gusto mo? Hindi pa nakilala ni Mama Xu ang totoong anak niya. Wala siyang masyadong damdamin para dito. Pero nang narinig niyang tinanggihan ang anak niya, lalo akong nabawasan sa paningin niya. Tahimik si Suksinyan. Ganito na lang talaga ngayon. Hindi naman niya ako madudukot dito, di ba? Bumalik ako sa senior residence sakay ng taxi. Mga taga-Jiu, dinala lahat ng binili kong fee. Diretso sa senior residence. Pagkaalis ng VH staff, nagka-oras ako buksan ang system pa. Tiningnan ko yung mga property certificate. Tapos nang magbasa, binalik ko lahat sa system pa. Pagkatapos, sinimulan ko ayusin lahat ng nabili ko nitong 2 araw. Na-organize ko lahat. Kitchen items sa kusina. Iba, dinala ko sa bedroom. Yung iba, nilagay sa walk-in closet. Alas 6 ng umaga, ginising ako ng malakas na alert ng system. Biglang tiningnan ang phone screen. Nakita yung spending task ngayon. Biglang nagdilim ang mata. Task requirements. Gumastos ng 6 milyon bago maghating gabi. Sa kahit anong auto market sa Daijing dapat gawin. Third gen reward unlock. Daijing auto market. Malayo yun, nasa suburbs, di ba? Kailangan ko, matapos ang spending task ngayon. Kailangan mag-day off. Kakatawag ko lang na may sakit dati. Kung ulit na naman, siguradong di matutuwa manager ko. Bahala muna. Papasok muna ako ngayon. Tingnan ko na lang sa hapon. Bumangon ako. Nag-toothbrush, naghilamos, nagbihis. Since dito ako sa senior residence ngayon, nagtaxi ako papuntang Dingxi Tower. Pagpasok ko sa lobby, may tawag na excited. Lumapit ng mabilis. Young Master Su, si Wang Dafu, property manager. Si Wang Dafu, na may tiyan na parang 3 buwan buntis. Takbo siya papalapit, medyo awkward. Nagmadali siyang lumapit, diretso sa harap ko. Napasingkit ako, biglang naalala. Ako na lang ngayon ang owner ng Dingxi Tower. Kaya hinahanap ako ni Wang Dafu. Magandang umaga, Jimmy Wang. May kailangan ba sa akin? Para maging manager si Wang Dafu, kailangang marunong sa tao. Nahuli agad ni Wang Dafu hint ko. Nagpapaka-low profile ka. Alam niya kung paano ang mga rich na tao. Tungkol sa tutoring ng pamangkin ko. Last time, hiningi ko tulong mo, Young Master Su. Kung may kaibigan kang gusto magtutor. Kumusta na kaya yun? Tiningnan ko si Wang Dafu ng knowing look. Nimp Wang. Add mo ako sa WeChat. Ayusan ko contacts nila. Kinuhan ko GVT code ko para mag-add ng friend. Inabot ko kay Wang Dafu. Nilabas ni Wang Dafu ang phone niya. Binuksan ang WeChat. Sinkan ang code ko. Enrig Wang kung may kailangan. Usap na lang sa WeChat. Sige, ayos lang. Alam ni Wang Dafu gagawin niya. Wala na sigurong iba. Papasok na ako sa trabaho. Pagkatapos mag-usap sandali, 10 minuto na ang lumipas. Kung hindi ako aalis ngayon, siguradong late ako. Kailangan ko pang mag-clock in. Sige, magtrabaho ka na. Diretso akong pumunta sa elevator. At agad nakarating sa ika-20 palapag. Pagpasok ko sa opisina, magalang kong binati lahat ng tao. At mabilis pumunta sa desk ko. Nandito na si Nanbay. Binati ako ng senior kong si Liying. Umaga, Ying, pagkaupo ko, may message ako mula kay Wang Dafu. Quarterly report ng Dingxi iyon. At listahan ng mga taong umuupa sa building. May notes para sa special tenants. Gaya ng may discount o late magbayad. Pero, kasunduan nila yon sa dating may-ari. Sa akin, hindi na pwede yun. Agad kong tinutukan ang issue na to. At nag-reply ako kay Wang Dafu. Sa renta ngayong quarter, dapat bayaran on time ayon sa kontrata. Kung ayaw makipag-cooperate, pipilitin kong tapusin ang lease at maghanap ng bagong tenants. Dati, sa mga may koneksyon na tenants, si Wang ang nagmamakaawa para sa renta. Pero iba na ngayon, buong Dingxi building, nasa pangalan ko na lang. At bilang property manager, siya ang representative ko dito. Kung may problema ang tenants, sa kanya dumadaan bago sa akin. Malaking pagbabago yun. Dating parang assistant siya, ngayon siya ang boss. Agad gumawa si Wang ng notice at sinare sa lahat ng tenants. Habang ako, nagsimulang magtrabaho. Pag malapit na magtanghalian, kinuha ko ang leave request form at pumasok sa office ng supervisor. Bye, madalas kang mag-leave. Parang lagi kang absent. Kapag tinanong ka ng mga boss, wala akong masasagot.
Tiningnan ng supervisor ang form ko. Kakabigay lang niya ng day off. Ngayon hihingi ka ulit ng half day. Bakit ang dali mong mag-leave? Boss, may kailangan lang talaga akong gawin. Kung di mo i-approve, magre-resign na lang ako. Sinabi ko iyon ng seryoso. Seryoso ka ba? Napansin niya hindi ako nagbibiro. Handa talaga akong mag-resign. Sobrang seryoso. Sige, approve ko ngayon. Pero tungkol sa resign, pag-isipan mo muna. Maganda ang sweldo at benepisyo dito. Para sa industriya na to, kung aalis ka ngayon, sa future, baka mahirapan kang hanap ng mas maganda. Pinirmahan niya ang form ko habang pinapagalitan ako. Isa kang talented at mataas mag-output na intern. Bihira nga, kung walang problema, ikaw ang unang intern na makakakuha ng full-time offer. Salamat, boss. Pag-iisipan ko, kinuha ko ang form, di na nagsalita at umalis sa office niya. So, pinirmahan ba? Nagulat si Liing nang malaman niyang magli-leave ulit ako. Matapang talaga ang Gen Z. Pinakita ko sa kanya ang form. Siyempre, lagi kong nakukuha gusto ko. Nag-thumbs up si Liing. Humanga siya sa leave-taking skills ko. Malapit na mag-clock out. Sinulatan ang form, umalis. Kita tayo bukas. Kita, Ying. Paglabas ng Dingsi building, nag-taxi ako papuntang South Suburbs Motor City. Yung sales staff doon, parang staff sa luxury boutique. Pinagbasehan nila itsura mo. Mag-isa akong dumating, mukhang isang baguhang bibili. Maliban sa relo ko, wala akong suot na mamahaling brand. Pagiging tunay, tignan natin. Bago nga lang sigurong bibili. Pero hindi man lang kinakabahan. Halatang handa talaga siya. Sa madaling salita, potensyal na kliyente. Pero hindi galante. Kahit na, benta pa rin yan. Isang salesman ang lumapit agad. Hi, ako si Liki mula sa VL. Anong klaseng sasakyan ang hanap nyo? You see? Parang wala silang. Anumang sasakyan na sobrang mahal. Sa bagay, magkano po ang budget nyo? May mairekomenda akong brand sa inyo. Hindi inaasahan ni Liki na matatanggihan. Pero mabilis siyang nag-adjust. Kung hindi siya makakabenta, ire-refer na lang niya ako sa kaibigan. Ang patakaran sa Motor City ay, kapag nakabenta ang ni-refer, may 0.5 na komisyon ang nag-refer. Hindi ganoon kalaki. Pero pera pa rin yan. Teka, sabi mo ba 6 na milyon? Sige, 6 na milyon. Ang budget nyo ay 6 na milyon. Akala ni Liki ay 100 nilang ang budget ko. At ayaw ko lang talaga sa VL. Hindi niya inakalang 6 na milyon ito. Kaya naman pala ayaw mo ng VL. Tumango ako bilang pagkumpirma. Sandali lang po, tatawag ako ng tutulong sa inyo. May gusto na ba kayong brand dahil bawal magbenta sa ibang brand? Kailangang i-refer ako ni Liki. Tinag niya ang lahat sa sales group. 6 na milyong dolyar na deal to. Paunahan na lang, mabilis sumagot ang mga tao. Pero hindi lahat ay naniwala sa kanya. Sa harap ng sitwasyong ito, hindi na nagulat si Liki. Sa dami ng mga salesman dito, laging may mga hindi naniniwala. Maya-maya, isang batang salesman mula sa Rolls-Royce dealership ang lumapit. Tinignan siya ni Liki at alam niyang pinapunta siya ng iba. Hindi sila naniwala na ang kliyente ay mayroon talagang pera. Pero ayaw rin nilang manghinayang, kaya intern na lang ang pinadala. Hindi ito ang unang pagkakataon. Kadalasan naman ay hindi nakaka-close ang intern. Ginoong Su. Ako si Lee mula sa Rolls-Royce. Sa budget niyong iyan, marami kaming magandang model na pagpipilian. Hindi naman ako pihikan sa mga brand. Basta maubos ko ang 6 na milyon. Iyon lang ang mahalaga. Tara, tignan natin. Dito po tayo. Hindi kumpiyansa si Lee sa deal na ito. Hindi naman dahil pinilit lang siya. Ang pangunahing dahilan ay, tinutulungan siya dati ni Liki. Ayaw niyang mapahiya si Liki. Pero, nang marinig niyang 6 na milyon ang budget ko, hindi siya mapigilang magtaka. Baka nga isa talaga itong milyonaryo. Anong klaseng sasakyan ang gusto niyo? Ang mga kotse namin ay mas pang business. Ang bilis ay pang sports car. Pero ang mga model ay pang negosyante. Kadalasan sa mga bumibili ng Rolls-Royce ay mga matatagumpay at nasa tamang edad. Kadalasan ay may edad na. Maaari mo ba akong bigyan ng rekomendasyon? Kasasabi lang sa'yo ni Liki, na 6 na milyon ang budget ko. Pakitaan mo ako ng ilang opsyon. Wala talaga akong alam sa mga luhong kotse. Interesado po ba kayo sa isang EV? Ang kulinan ay may magandang presyo. Maaaring lumampas ito ng kaunti sa budget. Pero siguradong hindi iyon problema sa inyo. Habang nag-uusap, dinala mo ako sa area ng kulinan. Kung gusto mo ng test drive, pwede rin kitang tulungan mag-sign up dito. Meron bang mas maliit? Hindi ko maitatanggi. Ang kulinan, talagang gusto ng maraming lalaki. Pero mag-isa lang ako. Hindi ko kailangan ng sobrang laki. Mas maliit naman, please. Pwede to, Wraith. Gusto mo ba? Dalawa lang ang upuan ng sasakyan na ito. Mas mababa rin ang presyo. Dinala ako ni Lee sa Wraith. Maitim ang katawan ng kotse. Makinis at elegante ang mga linya. Nakuha agad ang atensyon ko. Sanay na si Lee sa mga customer. Marunong siya magbasa ng micro-expressions. May experience na siya. Alam niyang sakto itong Wraith. Para sa akin, magkano ang total price nitong kotse? Pag pumirma ako ng kontrata, gaano katagal bago makuha ang kotse? Kasama ba ang plaka at insurance? Sa Daijing, bumili ng kotse. Mahirap kumuha ng plaka. Kung kompleto ang service nyo, mas madali para sa akin. Nakadepende ang final price sa options na pipiliin mo. Kami na ang bahala sa lahat ng papeles. Every car ay built to order. Pinakamabilis, mga kalahating buwan. Hindi talaga maiiwasan yan. Narinig ko ang sagot ni Lee. Tumango ako, okay. Order mo na, cash lahat. Napabilib si Lee sa direct ko. Natulala siya sandali, pero bumalik agad siya. Sige po, kukuha na ako ng kontrata. Maupo ka muna, mag-relax. Dinala ako ni Lee sa shop. Inupo niya ako sa guest sofa. Tinimpla pa niya ako ng mainit na tubig. Saka siya tumakbo para kunin ang kontrata. Hello, ako si Wang Jian, top salesman dito. Siksiya uli, yung tumutulong sa'yo. Hindi makalapit ngayon. Ako ang pinakiusapan niyang tumulong. Uminom ako ng mainit na tubig. Ah, ikaw pala ang tumutulong sa kanya. Sino ang makakakuha ng komisyon? Sa kanino mapupunta ang record? Alam ko agad ang style na ito. Obvious naman. So, hindi makalapit si Xiaoli ngayon. Kaya lahat ng mangyayari, responsibilidad niya. Hindi diretsong sinabi. Pero alam na natin lahat. Walang problema, hindi ako nagmamadali. Pwede akong maghintay. Hindi gumagalaw ang mga salesman hanggat walang kasiguraduhan. Pero kapag may pera, mabilis silang kumilos. Hindi ko na iniintindi ang iba. Ayaw ko lang magbigay ng benta sa mga ganyan. Kung kaya mong maghintay, swerte ni Xiaoli. Pero bilang empleyado dito,
Pinaka-importante sa akin, hindi ka paghintayin. Ready na ang kontrata. Tingnan mo muna, inilabas ni Wang Jian ang kontrata mula sa briefcase para iabot sa akin. Hindi ko kinuha. Tahimik lang akong tumingin kay Wang Jian. Medyo kinabahan siya sa titig ko. Pero para sa commission niya, sinubukan niya pa rin. Bilang senior salesman, mas malaki discount ko kaysa kay Xiaoli. Hindi umubra ang pag-abot ng kontrata. Kaya nag-iba siya ng approach. Sino ba ang tatanggi sa discount, di ba? Sa ganito kamahal na kotse, kahit 0.1 discount, malaking pera na rin. Baka iba, tanggap na offer. Pero gusto ko lang gumastos. Ayoko magtipid. Salamat, ayoko ng discount. Nahanap ko na kotse sa tamang presyo. Kung may discount, mas magiging mahirap lang ang spending ko. Mas mahirap para sa akin. Kaya hindi muna ako kukuha. Matagal akong naghintay. Dumating din si Lee dala ang kontrata. Hindi alam kung gaano siya katagal na tumakbo. Basang-basa siya sa pawis. Young Master Su, pasensya na talaga. Tinawag ako ng manager para sa work talk. Sorry na tagalan ka. Mukhang nahihiya si Lee. Kung boss ang tumawag, hindi siya makatanggi. Pero nung nakita si Wang Jian malapit sa akin, hindi mukhang masaya si Lee. Oh, Wang, ba't nandito ka? Nagtanong pa rin siya. Pero pareho nilang alam ang dahilan kaya nandoon si Wang Jian. Pareho naman tayong alam ang nangyayari. Kakatapos ko lang makita si Young Master Su na naghihintay dito. Kaya lumapit ako para samahan ka sandali. Ngayon na bumalik ka na, di na ako mang-istorbo. Kayo na muna, dahil alam kong hindi ako magiging sarili kong kliyente. Wang Jian, ayokong mag-aksaya ng oras dito. Handa na ba ang kontrata? Pirmahan na natin. May iba pa akong gagawin matapos pumirma. Mas mura ang Phantom sa 6 milyon. Double check ko pa sa Kiandu online. Mga sasakyan para sa lalaki na di aabot ng 1 milyon. Pupuntahan ko mamaya yung Porsche store. Ito ang kontrata. 3 kopya lahat. Isa sa amin, isa sa'yo. Yung isa para sa law firm. Kung may napansin kang problema, sabihin mo lang. Kinuha ko yung kontrata para basahin. Random spend, pwede mo bang i-scan yung kontrata para sa may-ari? Kinuha ko lang yung kontrata. Tapos biglang narinig ko si random spend sa isip ko. CJ, scan mo. Unang beses ko rin sa car purchase contract. Ayokong maloko, wala akong iniisip. May hidden contract scan function din pala si random spend. Natutuwa ako dun. Pagkatapos ng scan, confirm na legal at maayos ang kontrata. Walang patibong, boss, pwede ka nang pumirma ng walang kaba. Nang marinig ko paalala ni random spend, napasmil ako. Maayos naman ang kontrata nila. Hindi na kailangang makipagtalo pa. Ayos ang kontrata. Tapusin na muna natin ito. Kinuha ko ang ballpen sa bag ko. At pinirmahan ko ang huling pahina ng kontrata. 10 fingerprint ang nilagay ko. Si Lee pumirma rin bilang ahente at naglagay din ng 10 fingerprint. Company stamp, napastamp na niya agad kanina. Nung kinuha niya ang kontrata, pagkatapos naming pumirma, dinala ako ni Lee sa cashier para magbayad. Final price ay 5.5 milyon. Kulang pa ako ng 500,000 sa target kong 6 milyon ngayon. Gusto ko pang mag-order ng kotse na nasa 500,000. May recommend ka ba? Kahit magdagdag ako ng konti. Kailangan ko talagang gumastos ng 6 milyon ngayon. Gusto mo talagang mag-order pa ng isang kotse. Di akalain ni Lee na, pagkatapos gumastos ng 5.5 milyon. Gusto ko pang bumili ng isa pang kotse. Kahit mag 10 times pa ang pagbaba ng presyo, malaki pa rin yun para sa kanila. Yung simpleng sasakyan lang para sa lalaki. Suggest Porsche. May mga model sila na bagay sa lalaki. May Cayenne silang below 1 milyon. Maraming lalaki ang gusto nun. Pagkarinig ko nun, napangiti ako. Tingnan ko nga, tinuping basta ang 5.5 milyon na kontrata. Nilagay ko sa bag ko at lumabas ng Rolls-Royce dealership. Naglakad papuntang Porsche showroom. Katapos lang mag-order sa Rolls-Royce store ng Rolls-Royce Phantom. Na-share na nila agad sa sales group kaya pagpasok ko sa Porsche store, sobrang warm ang welcome sa akin. Hello po, sir. Ako po si Lilith, top sales rep dito. May tutulong po ba ako? Mas sweet siya sa malalaking customer na katulad ko. Pati boses niya, mas maganda. Pagpasok ko sa Porsche shop, napansin ko sa display cars, yung simple at classy na puti. Ganda ng kotse na yan. Anong model yan? Ibig mong sabihin yung klasiko, puting Cayenne. Yan ang pinakamabentang sasakyan namin. Maraming lalaki ang gusto niyan. Gusto mo ba subukan mag-test drive? Pwede ko ayusin ngayon mismo. Nang tinanong ko tungkol sa klasikong puti, alam niyang malapit ng mabenta ngayong araw. May dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga lalaki yung puting Cayenne. Tama nga, hindi na kailangan. May available ba ngayon? O kailangan ko pang mag-order tulad ng sa kabila? Nakatira na ako ngayon sa Xinyu Mansion, kaya kailangan ko talaga ng kotse papasok. Mas madali ang buhay. Sa Xinyu Mansion, pahirapan ang subway at taxi. Laging matagal ang paghihintay. Swerte ka talaga, may dumating na bago ngayong araw. Pinapaalam namin sa lahat. Kung gusto mo, diretso na ako sa manager at hihilingin kong ireserba para sa'yo. Alam ng manager ang totoong buyer sa posibleng buyer. Maniwala ka, hindi na siya kailangang kumbinsihin. Hit ng mga mayaman ang classic white. Pero di sure na laging nabibenta. Delikado pag masyadong matagal di nabenta. Kaya, dapat mabilis maibenta. Okay, gawin mo na. Pumunta lang talaga ako para makita ang klasikong puti. Ngayon nakita ko na. Nagustuhan ko talaga. May ready na kayong unit. Kukunin ko na. Kahit kanino pa para dapat iyon. Sa akin na ngayon. Sige, maghintay ka lang dito sandali. Babalik ako agad. Binigyan ako ni Lilith ng mainit na tubig. Tapos mabilis na naghahanap ng manager. Habang naghintay ako, napansin ako ng marami. Iba curious kung sino ako. Iba nagtatanong kung kaya ko talagang bumili ng Cayenne. May mga babaeng gustong makipag-flirt. Pero nang tinataas ko kamay para mag-cellphone, napakita bigla yung Tiffany T series. Sing-sing na panglalaki na diamond. Na-realize nila, konti lang ang may suot. Ng ring na halos 300,000 ang halaga. Malinaw na walang problema sa pera. Maya-maya bumalik si Lilith na tumatakbo. May dalang ilang kontrata. Young Master Su, ayos na kay manager. Naibenta sa'yo ang klasikong puti Cayenne. Ito na ang kontrata na ginawa ko. Tingnan mo, pinili agad ni Lilith ang isang kopya at inyabot ito. Kinuha ko ang kontrata at pinaskan ulit kay random spend. Pinaskan niya para ulit sa akin. Tulong ba kayo sa lisensya at insurance? Walang problema. Kami bahala dyan. Matibay ang sagot ni Lilith. Ngayon, komportable na akong pumirma at nilagay ko fingerprint ko. Sinuri ni Lilith lahat ng kontrata. Tapos sinamahan ako sa cashier.
Inabot ko ang black gold card na galing sa system sa cashier. Mabilis ang payment, pero dahil lumagpas na sa 6 milyon gastos, nagdeduct pa ang system ng 330,000 sa savings card ko para maging total 880,000 para sa kayan. Kailangan matapos bago maghating gabi. Pero tapos na ang 6 milyon. Nag-trigger ng 4 dak rebate, 24 milyon. Napasok na agad sa savings account ko. Ang certificate of ownership ng South Suburb Auto City. Nasa backpack na ng system. At check mo ang mga items mo. Nang tumunog ang task complete, napanganga ako. Grabe, ang galante na ng system ngayon. Sa dami ng rebates na to, malapit na umabot sa 100 milyon yung bank account ko. Idagdag pa dyan, wala pa tayong natatanggap na upa sa Dings Tower ngayong buwan. Kung maayos na makuha ang renta, baka maging bilyonaryo na ako agad. At meron pa tayong Auto Expo Center. Ayon sa system, ang hawak ko ay buong property rights ng Auto Expo Center. Ibig sabihin, may darating pa ulit akong renta. Sobrang gusto ko na talagang mag-quit sa trabaho ngayon. Ang papeles dito, aabutin ng mga 1 oras. Gusto mo bang maghintay dito? O bumalik ka na lang after 1 hour? O pwede ka bang mag-iwan ng contact number? Para pagkagawa na, matawagan kita. Matamis ngumiti si Lilith. At kasing tamis din ang boses niya habang kinakausap ako. Okay lang, dito na lang ako maghihintay. Ituloy mo na ang papeles. 1 oras lang naman. Manonood lang ako ng mga short video. Mabilis lang ang oras niyan. Sige, bibilisan ko. Kinuha ni Lilith ang kontrata at umalis. Mabilis na nawala sa shop. Umupo ulit ako sa dati kong pwesto. Kumuha ng phone ko para magpalipas ng oras. Pero bago pa ako makapaglaro ng matagal, may iba na tumawag sa akin. Unknown number ang lumabas sa screen. In-end call ko agad. Di ko inaasahan na tumawag ulit yung same number. Kaya kailangan kong sagutin. Hello? Sunyan ba ito? Nasaan ka? Kuksinyan? Nako, siya na naman. Hindi talaga siya tumitigil. Wala ka namang pakialam kung nasaan ako. Bakit ka ba tumatawag? Ano kailangan mo? Hindi ko talaga maintindihan. Kung pati si Suksian ay naiinis dahil sa issue ng tunay at peking iyang master at bad trip siya, bakit pinipilit mo pa akong bumalik sa pamilya Ksu? Paulit-ulit ko nang sinabi na ayokong bumalik. Hindi na ako uwi. Parang hindi mo yata gets kahit simpleng salita. Siksian ay nahimatay dahil sa'yo. Wala ka bang konting konsensya? Nasa ospital pa si Kian. Tapos ikaw gala ka lang dyan. Naguguluhan ako sa'yo. Baliw ka ba? Anong kinalaman ko sa pagkahimatay ni Suksian? Hindi nga ako nagpakita sa kanya mula umpisa hanggang dulo. Ako ang sinisisi mo dito. Bakit hindi mo muna pag-isipan sarili mo? Bakit hindi niyo natago ang sikreto? Pinabayaan si Suksian na magalit hanggang himatayin. Baka hindi mo siya pinakain. Kulang sa nutrisyon. Anemia dahil sa hindi tamang pagkain. Maraming pwedeng dahilan kung bakit siya hinimatay. Pero palagi mo pa ring idinadawit ako. Suksian, grabe, akala mo ba tanga ako? Pinagsabihan ko siya at minura. Tahimik si Suksian ng minsan. Alam niyang nagsasabi ako ng totoo. Hindi pa ako nagpakita kay Kian. Bakit niya sinisisi sa akin ang paghimatay ni Kian? Ramdam ni Suksian na may mali. Sige na, kung tumawag ka lang. Para dito, wag na lang. Binaba ko agad ang tawag. At agad ko siyang blinok. Kahit ilan pang bagong number ang hanapin ni Suksian. Block ko lahat ng tawag niya. Tingnan natin kung sino maubusan, blacklist ko o numbers niya. Sino mauna, siya o ako. Pagkababa ko ng tawag, biglang may pumalakpak ng malakas malapit. Napalingon ako agad sa tunog. Tumingin ako. May nakita akong isang babaeng sobrang pasikat. Nakangiti siya sa akin. Sigurado akong hindi ko siya kilala. Kung nakakita na ako ng ganito kabold noon, siguradong natandaan ko. Uy, ako nga pala si Liu Qingqing. Ikaw, anong pangalan mo? Nakita niyang nakatingin ako sa kanya, kaya agad siyang lumapit. Umupo siya sa tapat ko. Maganda boses mo. Astig kang magkwento kanina. Gusto kitang makilala. Speechless ako. At, bakit ang bilis mong madistract? Parang di na sayang ang lahat ng laban mo noon. Kailangan ko maging matibay bilang ulila. Kung hindi, di ako makakaabot dito. Bibili ka ba ng kotse dito? O ano? Tawanan ni Liu Qingqing, ha? Parang wala namang kwenta tanong ko. Nakikichismis lang pala ako. May napili ka na ba? Kung hindi ka sigurado, pwede kitang tulungan pumili. Hindi sa pagbibida. Marunong ako sa sasakyan. Mabait talaga si Liu Qingqing. Hindi na, bumili na ako. Inaantay ko na lang papeles. Ayos, ano binili mo? Nag-iisip din akong bumili ng bago. Pero undecided pa ako. Sabihin mo sa akin, tingnan ko din. Mukhang excited si Liu Qingqing. Classic white, yun ba bibili mo? Seryoso akong sumagot kahit halatang nakangiti ako. Wag na classic white, seryoso. Hindi bagay sa akin masyado. Too formal kasi. Di inaasahan ni Liu Qingqing na yung tough na nakita niya, bibili ng mukhang pang negosyo. Iba talaga pag tumingin ka lang. Kailan matatapos papeles mo? May karera kami mamaya sa bundok. Gusto mo manood? Biglang karera ang napag-usapan. Siguro tapos na usapang sasakyan. Kaya ginawang usapan yung karera. Ayoko, di ako interesado sa karera. Kahit wala akong sense of safety. Di ako magra-race sa kakakilala ko lang. Hindi ko pa nga alam pangalan niya talaga. Di ako sasama sa karera mo. Sige lang, okay lang kahit hindi ka marunong mag-drive. Pwede ka sumabay sa akin. Sumuporta ka na lang. Relax lang, hindi ako masamang tao. Kung gabi na matapos, ihatid kita. Kung gabi na matapos, sa tingin mo ba, basta-basta na lang ang mga lalaki? Makikipag-hangout ba siya sa isang taong kakakilala lang niya? Para makipagkarera, diretsahan ko siyang tinanong. Di alam ni Liu Qingqing ang isasagot. Sandali, parang may punto nga ako. Ano Euros 2? Sa tagal niyang naging adult, ngayon lang si Liu Qingqing. Nabasted ng isang lalaki ng ganito kadirekta. Mas naging curious tuloy ako. Sige, gets ko ang concern mo. Pero nagkataon lang talaga na nagkakilala tayo. Kung ayaw mong magkarera, pwede ko ba at least i-add ka sa WeChat? Kinuha ni Liu Qingqing ang phone niya at pinakita sa akin ang EET code niya. Inabot niya yun sa akin. Ayokong humaba pa ang usapan. Kaya inscan ko na lang para add siya. Tapos na, pagkatanggap ng WeChat request, masayang tinanggap ni Liu Qingqing yun. Aalis na ako, titingin ako ng mga kotse. Kita na lang next time. Sana pumayag ka sa race next time. Parang routine dito ang street racing. Halos laging
may nag-organize. Pampakilig lang naman yan. Napangiti ako, pero pilit lang. Iba talaga mundo nila. Malabo na ulit kaming magkita. Halos 40 minutes akong naghintay sa lounge. Nakabalik si Lilith, nagmamadali sa tako. Gisu, heto na ang plaka ng kotse nyo. At tapos na lahat ng papel. Pwede na kayong mag-drive basta may lisensya. Ready na kayong bumiyahe. Ito po ang susi ng kotse nyo. At mga resibo, ingatan nyo po. Inabot ni Lilith ang pangunahing at spare na susi. Tapos binigay rin ang folder. Kinuha ko ang mga susi. Yung isa nilagay ko sa bag. Tapos yung isa, hinawakan ko. Sinimulan kong tingnan. Yung folder na binigay ni Lilith. Sinuri ko yung laman. Tiningnan kong okay ang resibo at mga papeles. Tapos tinipon ko na lahat. Sinara ko na ang folder. Okay na lahat. Salamat sa pag-asikaso. Aalis na ako. Mas madali na ang trabaho ngayon, may kotse na. Habang palabas na ako ng Auto City, tumunog ang phone ko. Walang pangalan yung number. Pakiramdam ko siksuksin yan yon. Baka nakihiram ng phone para tumawag. Pinabayaan ko lang muna at di sinagot. Hanggang sa tumigil mag-ring. Pero si Lilith, napasulyap sa number. Parang pamilyar, di sigurado bakit. Pero salis lang siya, kaya di na siya nagsalita. Nung tumunog ulit ang phone ko, sinagot ko na, "Hello, si Amy, Sunyan Bay po ba ito?" Di siksuksin yan, kaya medyo gumaan loob ko. Ako nga, Su. Hello, ako si Buyutang, manager ng Auto City Safjing. Kaka-receive ko lang ng balita na binili niya na ang Auto City, kasama ang buong property. Due na ang rental contract para sa third quarter, July. Kailangan ng bayad sa upa. Nabahala si Buyutang kasi nabili ko na ang property. Baka may ibang plano daw ako. Kakatanggap lang niya ng balita, kaya dali siyang tumawag. Walang epekto ang bilihan sa lease. Nakapangalan na sa akin ang rental contract. Siguro in-inform ka rin ng dati mong landlord. Basta kayo nyo bayaran ang upa gaya ng napag-usapan. Basta sundin nyo ang kontrata at bayaran ang renta on time. Ayos na ako dun. Anyway, narinig ko malapit na mapaso lease ni Amy Wu sa dating landlord. Kung gusto ni Amy Wu, renew ang lease. Paki-inform ako isang buwan bago mag-expire. Kung hindi i-renew ni Buyutang ang kontrata, kailangan kong humanap ng bagong upa. Kailangan sabihan ako isang buwan bago magtapos. Malaki kasi masyado itong lugar. Maghanap ng bagong upa, hindi madaling gawin. Siyempre, kung maging maayos ang lahat, tiyak na mag-renew kami ng kontrata. Salamat, Ding Isu, sa pagpadali ng lahat para sa akin. Kung sasabihin mo sa kanya, malalaman ni Buyutang, hindi ako yung landlord na mahirap kausap. Sa totoo lang, para tahimik na. Makontrol lahat ng ari-arian sa Kibo Auto City. Malamang hindi siya mag-alala sa isang buwang ganito. 500 milyon ang upa. Buwan ng renta ng Kibo Auto City ay 500 milyon. 6 bilyon yan bawat taon. Ganito lang ang presyo kasi nasa malayo ang Kibo Auto City. Kaunti lang ang mga taong pumupunta rito. Pero napakalaki ng lugar. Malaki siya at andito lahat ng brand ng kotse. Maraming mayaman dito lang sa Nanjiao, Kibo Auto City bumibili ng kotse. Walang anuman, pareho tayong nakikinabang. Dapat sinabi na sa'yo ng dating landlord ang tungkol sa kontrata. At ipinakita ang kasunduan ng paglipat ng lease. Nasa papel na yon ang detalye ng bangko ko. Bago mag-ikalima ng buwang ito, ilagay mo lang sa account ko ang renta para sa third quarter. Huwag kang mag-alala, magbabayad ako sa oras. Sa boses ko pa lang, alam mong bata pa ako. Pero ewan kung bakit, si Uyutang, hindi talaga makaisip ng masama tungkol sa akin. Kung wala na, ibababa ko na ang tawag. Aalis na rin kasi ako. Dahil sa tawag na to, nagsayang ako ng 10 minuto. Samantala, nakapili na ng kotse si Liu Qingqing. Pero walang stock ang tindahan. Kailangan pa niyang mag-order. Mga kalahating buwan pa bago makuha ang kotse. Paglabas ni Liu Qingqing matapos mag-sign ng kontrata, nakita niya akong kaka-off lang ng telepono. Nang una akong tawagin ni Liu Qingqing, medyo naguluhan ako. Napatulala ako saglit. Umabot ng 1 minuto bago ko na-gets. Iyan ang pangalan na sinabi ko kay Liu Qingqing. Ano ang pangalan ni Miss Liu? Ang layo ni Miss Liu. Pwede mo akong tawagin na Liu Qingqing. O Qingqing, okay rin yan. Tinitigan ako ni Liu Qingqing ng mapang-akit. Nag-post siya, akala sexy iyon. Halos sumuka ako ng kinain kagabi. May gagawin pa ako, alis na ako. Kinuha ko ang gamit ko. Mabilis akong lumabas sa Porsche dealership. Dali kong nakita ang entrance. Ang classic na white Cayenne kakababa lang ng staff. Sa totoo lang, classic na white Cayenne. Kaya favorite ng mga lalaki ang luxury car na iyan. Talagang may dahilan. Di naman mahalaga anong isip ng iba. Napamangha ako agad nung makita ko. Pag-upo ko sa driver's seat, para akong prinsipe sa kwento. Di pa ako nag-drive mula nung nakakuha ng lisensya. Buti, nahanap ko lahat agad. Mukhang steady naman. Nakauwi ako ng ligtas sa Xinyu Mansion. Inirehistro ko ang license plate sa gate. Simula ngayon, di na kailangan mag-register tuwing papasok or labas. Nagpark ako sa underground garage ng Villa 1. Sumubok ako ilang beses. Sa wakas, nakuha ko ang reverse parking. Pagdating sa bahay, binuksan ko ang phone ko. Biglang dami ng notification sounds. Di lang galing sa WeChat. May mga text din, at ilang missed calls. Medyo nalito ako. Binuksan ko muna ang isang text. Missed calls pa rin, unknown numbers. Siguro kasi di ko sinagot, kaya nag-text sila. Base sa text, hula ko, may-ari ng number. Siguro siya yung di ko pakilala. Sa paraan ng text nila, kaya kong isipin. Ang mukhang masungit nila habang nag-message. Hindi ako alagaan ni isang araw. Puro reklamo ang text nila. Binura ko lang ang mga message. Pagkatapos, ni-block ko agad. Gusto nila pumunta ako sa Grand Paxus birthday party. Para hindi mag-alala Siksukian. Sabihin sa lahat sa party na ako ang adopted orphan nila. Siksukian ang totoong tagapagmana ng pamilya Xu. Pero parang gusto pa rin nila magpasalamat ako. Di ko talaga gets iniisip nila. Akala ko talaga, baka ako yung palaging utusan nila. Tinanggal ko ang number ni Siksukian sa block list. Tinawagan ko siya. May sumagot agad. Pero hindi Siksukian. Siksuksian ang sumagot. Sunyan Bae, ikaw ba ang totoong anak? Nakamakailan lang nahanap ni mama at papa? Ikaw ba yung Kian na biglang nagkaka-faint? Ang tunog mo, parang malakas talaga. Nagpapanggap ka ba o totoo? Di ko kaya ang mga fake sweet na lalaki. Gusto ko palaging sumagot ng pabalik. Siksuksian ang nag-set up sa akin. Na-aksidente ako sa sasakyan. Normal lang mag-faint. Alam kong di mo ako gusto. Kung sa gabal talaga ako, sasabihin ko kay mama. Pag nakalabas na ako sa hospital, aalis na ako. Mama at papa, iyon na sila. Di ako dapat makipagkompetensya sa'yo. Sunyan Bae, ano talaga ang sinabi mo kay Kian? Bakit gusto niyang umalis? Bilang kuya, dapat iingatan mo siya. Hindi maging seloso
seryoso, pinaalis mo na siya sa pamilya. Di ko talaga alam. So Kian, narinig ni Xinyan na may kausap sa labas. Nabanggit niya tungkol sa pag-alis ni Kian. Nang pumasok si Xinyan, nakita niyang umiiyak ng todo si Kian. Sabi niya gusto niyang umalis sa pamilya Xu. May kausap siya sa telepono. Ako iyon sa kabilang linya. Kaya malinaw na ako ang sinisisi dito. Wala na akong masasabi. Sobra naman to. Tumahimik ka. Tumawag ako para sabihan ang mama mo. Tigilan mo akong tawagan at itigil mo na rin ang pagte-text. Naiinis na ako. Hindi ako pupunta sa birthday party ni Xu. Kaya please, wag mo na akong kontakin. Tungkol naman kay Kian, kapatid mo siya, hindi ko siya kapatid. Pagkatapos magsalita, binaba agad ang tawag. Binalik blocking ulit. Nang gusto pang magsalita ni Xinyan, nakita niyang tapos na ang tawag. Sinubukan niyang tumawag ulit, hindi siya makapasok. Base sa nakaraan, alam na ni Xinyan, malamang na-block ko siya ulit. Ate, kuya, binaba ni Xinyan ang tawag. Saka lang tumingin ng mahina si Xian sa kanya. Nangilid ang luha sa mata niya, pero hindi bumagsak. Mas mukhang kawawa tuloy siya. Magpahinga ka na lang mabuti. Kalimutan mo na lahat ng iba. Napakunot noo si Xinyan. Kita na talagang pagod na siya. Lately, busy siya sa mga problema ng pamilya Xu. Tapos hinahanap pa niya si Sunyanbay at inaalagaan pa si Kian. Pagod na siya, namumula ang mata niya. Ngayon, may lamat na talaga ang relasyon ni Kian at Sunyanbay. Obvious na, ramdam ni Xinyan na pagod na siya sa isip at pati katawan. 8. Dahil ba sa akin kaya ayaw umuwi ni kuya? Alam kong hindi ako totoong anak ni na mama at papa. Ako ang pumalit kay kuya. Dapat ibalik ko na iyon sa kanya. Habang nagsasalita si Xian, bumagsak ulit ang luha niya. Huwag kang mag-isip ng ganyan. 20 taon ka nang kasama sa amin. Kahit hindi tayo magkadugo, buong-buo pa rin ang samahan natin. Ikaw din ang panganay na master ng pamilya Xu. Maliit kong kapatid, hindi na mababago yon. Totoong mahalaga kay Xinyan si Xian. Kahit nalaman niyang hindi totoong kapatid si Xian, hindi nagbago ang turing niya rito. Mas pinoproblema yung ayaw ko talagang umuwi. Pero kuya, tungkol kay Sunyanbay, hayaan mong ako na ang mag-asikaso. Magpahinga ka na lang maigi. O, pagkain ito galing Kingjin Pavilion. Kainin mo habang mainit pa. 8. May meeting pa ako mamaya. Aalis na ako. Inangat ni Xinyan ang mesa sa tabi ng kama. Inilagay doon ang food box. Binigyan ng bilin si Xian tapos umalis na. Nang marinig ni Xian na pagkain galing Kingjin Pavilion, nagliwanag agad ang mga mata niya. Pero nang sabihin tungkol sa meeting, medyo nagtampo siya, pero di na lang niya pinahalata. Salamat, ate. Ikaw ang the best. Si Xian na mismo ang nagbukas ng pagkain. Tiningnan ang mga ulam sa loob. Pinanood si Xinyan habang palabas. Nabitawan niya ang chopsticks niya. Hindi siya kumain kahit konti. May misyon na naman. Kailangang puntahan ng host ang Lu Charity Auction ngayong gabi. Minimum na gastos, 1. Walang limit. Unlock pa ang reward. Nasend na ang auction invitation sa system inventory. Host, pakicheck mo. 1 na namang araw. 6 ang ulit. Nagising sa ingay ng system mission. Pagkakita ko sa halaga, parang ending na agad. Tapos na, napamangha ako sa ending. Minimum na gastos, 100 milyon. Walang limitasyon, gastusin mo lang hanggat gusto mo. Mukhang malaki ang gagastusin nila ngayon. Pero saan nga ba gaganapin ang charity auction ng Lu Group? Kinuha ko ang invitation mula sa system inventory ko. Maingat kong sinuri ang lower left corner ng imbitasyon. Doon, sa maliit na gintong letra, nakita ko ang lugar at oras. Address, sa Shamgi floor lang ng hotel. Oras, July 4, 8 hanggang 10. Kailangan ba talagang magsuot ng suit sa ganito? Medyo naguguluhan ako ngayon. Tuloy-tuloy ang shopping ko nitong mga araw na to. Pero mukhang hindi talaga ako nakabili ng suit. Karaniwan, ang suit kailangan talaga ng custom tailor. Kailangan ng oras para magpa-fitting at mag-BFE. Mukhang hindi ako makakapasok sa trabaho ngayon. Sa mismong sandaling yon, napagdesisyonan ko talagang mag-resign. Since mag-resign naman ako, pagdating sa isusuot ko, hindi ko na kailangang pumili ng mura at practical na damit. Lahat ng alahas na binili ko lately, nagagamit ko na ngayon. Pagkatapos kong mag-ayos, 7 oras 30 minuto na pala. Kinuha ko ang susi ng Cayenne at nagmadali papunta sa underground garage. Nag-drive ako ng mabilis papunta doon. Nakarating ako sa Dingxi Tower mga 8 oras 30 minuto. Ngayong pumasok ako, pati security guard, binati ako ng ngiting-ngiti. Maging ang front desk sa unang palapag, parang masaya. Bahagyang tumango, parang pagbati lang. Bumalik sa 20 DA floor ulit. Ibang-iba ang mood ko ngayon. Si Liing, sobrang glowing daw ako ngayon. At mukhang nabigla talaga siya. Anong kinuha mo ngayon? Parang ang lakas mo ngayon. Maganda talaga ang perks dito. At maganda rin ang atmosphere dito. Pero kapag nagsimula na ang work, medyo tinatamad ang lahat. Wala akong kinuha euros, magre-resign na ako. Sa totoo lang, financially free na ako ngayon. Iniisip ko lang ang free time na makukuha ko kapag nag-resign. Sobrang sarap sa pakiramdam. Totoo, magre-resign ka talaga? Hindi inakala ni Liing na bigla akong magre-resign. Okay naman ang lahat dito. Wala naman akong narinig na drama tungkol sa'yo o iba. Seryoso ako syempre. Gumagawa na ako ng resignation letter ko ngayon. Habang sinasabi yon, umupo ako sa desk ko. Binuksan ko ang computer. In-open ang Word DOS at nagsimulang mag-type ng resignation letter. Ipapas ko na lang ang natitirang trabaho sa'yo. Pero konti lang naman yon. Ang kumpanya natin ay design studio. Karamihan ng orders custom design talaga. At ang specialty ko ay landscape design. Hindi tama yan. Mas mabuting hintayin mo munang maaprubahan ang resignasyon mo. Si boss ang magpapasya kung kanino mapupunta ang trabaho ko. Mas maraming orders, mas malaki ang komisyon mo. Pero natatakot si Liing na ibibigay ko lang sa kanya. Baka mag-umpisa ang chismisan. Ayos lang. Kung alam mong di tama, magtatanong ako kay supervisor mamaya. Habang nakikipagkwentuhan, tahimik akong nagsimulang magsulat ng resignation letter ko. Pagkalipas ng 10 minuto, sinend ko ang liham kay supervisor. Tapos inayos ko na ang mga gawain ko. Yung mga hindi pa nasisimulan, yung mga kalahati lang ang tapos, at yung mga kailangang baguhin. Maayos kong pinagsama-sama ang lahat. Di nagtagal, tinawag ako ni supervisor para kausapin. Sinabihan na kitang pag-isipan kahapon. Ito na ba talaga ang desisyon mo? Binuksan niya ang resignation letter na pinadala ko. Napag-isipan ko ng mabuti. Nagdesisyon na akong mag-resign. Pwede mo bang sabihin kung bakit? As far as no, ayos ka sa mga kaopisina mo. Hindi matatawa ang kakayahan ko. Ayaw talaga niyang pakawalan ang may talento. Minsan, tumulong ako sa isang matanda na walang pamilya. Iniwan niya sa akin lahat sa will niya.
Nung natanggap ko ang mana, na-realize ko, pwede na akong mabuhay sa renta habang buhay. Bigla ang malaki ang pera na natanggap ko. Kailangan kong mag-adjust para hindi mabalam ang kumpanya. Nagdesisyon akong umalis. Oh, boss, mukha ba akong naniniwala sa'yo? Kahit naniwala siya o hindi, desidido na talaga ako. Saka intern lang naman ako. Hindi ko kailangan ng 1 month notice. Pwede na akong umalis matapos ang handover. Tinangkang pigilan ako ni supervisor. Pero kita niyang buo na ang loob ko. Wala siyang nagawa kundi aprobahan. Ready na ako. Sige, tapusin mo lang ang handover. Tapos umalis ka na, bago mo patuluyang sirain mood ko. Sa wakas nakahanap ako ng magaling, pero nag-resign din agad. Ang bata, halos umiyak si boss sa lungkot. Ayaw na talaga niya akong makita. Salamat, boss, sa pangunawa. Ang bait mo talaga. Pagkatapos ng handover ko, ako na ang taya sa afternoon tea. Parang binigyan ko siya ng nice guy card. Tapos nabanggit ko pa ang patiya. Sige, tapusin mo na handover mo. Bad trip na sabi ni supervisor. Agad akong umalis sa opisina niya at mabait kong isinara ang pinto. Nang lumabas ako, nagmadali si Liing para magtanong. Naipasa ko na lahat ng trabaho ko. Kukunin ko na lang ang sahod ko. Pinulot ko yung mga files na inayos ko ng lahat ng pending orders. Ito ang mga di ko natapos na trabaho. Nilagyan ko ng sticky notes ang bawat detalye. Ying, mamili ka na dyan. Yung sobra, ibigay sa iba. Ako nga pala taya sa tiya natin ngayon. Pakitulungan mo akong mag-organisa, Ying. Mabait ako sa lahat, pero intern lang naman ako. Pagdating sa ayusan, mas magaling si Liing dito. Nagpa-thumbs up si Liing sa akin. Relax ka lang, ako bahala dyan. Mabilis niyang tiningnan lahat at pinili kung ano gusto niya. Saka nag-message siya sa mga close ko para kumuha rin ng tasks. Sa group chat ng staff, wala si boss. Pinost niya menu ng Shanghai Mansion. Screenshot at sinabing sagot ko na. Tapos nagsimula siya, gumawa ng listahan ng order. Tapos na. Salamat, Ying. Niyakap ko si Liing ng mahigpit. Matagal ko nang gustong tanungin. Bakit bigla kang nag-resign? Kanina pa niya pinipigil yon. Di na siya nakatiis at nagtanong na. Maniniwala ka bang yumaman ako overnight? Tututu, promise. Sayang, walang naniniwala sa akin. Tiningnan ako ni Liing na parang, mukha ba akong tanga? O, tignan mo, totoo to. Ikaw lang talaga yung di naniniwala. Nag-shrug ako tapos tiningnan ko ang orders nila. Isa-isa kong in-order lahat. Kinuha ko ang phone ko, binuksan ko ang delivery app at nagsimula ng order. Natutuwa sa mga pangalan sa listahan. Bakit may patiatric ka pa? Sa dami ng order na yan. Ubus sahod mo niyan. Hindi talaga maintindihan ni Liing. Dati, super tipid ako. Bakit biglang waldas ngayon? Parang papel lang ang pera. Sabi ko naman, mayaman na ako. Ipinagyabang ko kay Liing. Ang Rolex Submariner ko. Ang ganda ng relo mo ah. Anong brand yan? Titignan ko yan next time. Obvious naman. Hindi niya gets ang ibig kong sabihin. Sa Jinxing Mall, katapat ng kalsada. Doon ko binili ang Rolex ko. Yung mall sa kabila. Tara, tignan natin mamaya. Yung pangalawang parte ng sinabi niya. Naputol kasi napaisip siya kung anong klaseng lugar ang Jinxing Mall. Lumunok siya ng malalim. Jinxing Mall. Isang tingin pa lang. Alam niyang di niya kaya pumasok doon. Ngayon talaga, ininspeksyon niya ang suot ko. Dear na suit, Travis Scott na sapatos, Rolex sa kamay, at Tiffany bracelet. Kung di siya nagkakamali, Hermes yung bag. So, totoong Hermes din pala yon. Bilang babae, napansin agad ni Liing. Yung bag na dala ko, akala niya peke. Pero original pala talaga. Dark horse ka pala. Gusto niyang mapasigaw sa itsura ko. Buong outfit na to. Pwede nang pambayad ng bahay sa probinsya. Shook talaga siya. Sabi ko naman, yumaman lang overnight. Ayaw mo maniwala. Naniniwala na ako. Lahat paniniwalaan ko na. Mas nakaluwag siya kaysa sakin. Pero never siyang gagasto sa luxury items. Ayaw niyang magwaldas para sa mga ganoon. Libo-libong sapatos. Mas gusto pa niyang ilaan sa pagkain. Ano plano mo pagkatapos mag-resign? Kahit mayaman na ako. Sa tingin ni Liing, dapat ang lalaki. May sariling career. Basta may ginagawa ka. Ayos lang, di ka sayang sa oras. Pahinga muna ako. Di ko pa sigurado kung may araw-araw na spending task. Ang system para sakin. Observe ko muna. Ibinigay ko lahat ng natitirang tasks ko. Pagdating ng milk tea, nagpaalam na ako at umalis sa opisina. Paglabas ko ng Dings Tower, pumunta ako sa natitirang isang mall. Naalala ko, ilang araw na ang nakalipas. May nakita akong styling studio. Tama nga ako. Nasa Pitogi floor ng Jinxing Mall. Nakahanap ako doon ng styling studio. Ang cozy at ang ganda ng lugar. Pagpasok ko pa lang, sobrang ganda ng interior. Hello po, welcome sa Perfect Styling Studio. Anong klaseng makeover ang gusto mo? Ang outfit ko ngayon, swak na swak sa vibe ng mayamang binata. May lumapit agad para bumati. Pupunta ako sa charity auction mamayang gabi. May stylist ba kayo na sanay sa ganitong look? Perfect Styling Studio sa Jinxing Mall. Ibig sabihin magaling talaga sila. Meron. Ang stylist namin na si Tony Wu, madalas gumawa ng ganitong style. Pero medyo mas mahal si Tony Wu kaysa sa ibang stylist. Tiningnan ko siya. Okay lang, sulit naman ang bayad. Hindi problema ang pera. Pero sasabihin ko na, gusto ko maramdaman na sulit ang ginawa. Pagkatapos, kung hindi ako magbabayad. Syempre, reputasyon ang negosyo namin. Hindi mabilis ang kita. Pakihintay lang saglit. Kukunin ko si Tony Wu para sa'yo. Umupo ako sa upuan sa harap ng salamin. Masasabi ko, komportable ang upuan na to. Yung naghanap ng stylist, bumalik agad. Pero parang di maganda mukha niya. Halos alam ko na ang nangyari. Hindi naman siya gumawa ng eksena sa harap ko. Kaya nagkunwari akong walang nakita. Sir, si Tony Wu ay may inaasikaso pang iba ngayon. Hindi pa siya available para sa'yo. Baka kailangan mong maghintay. O pwede kong tingnan kung sino ang libre na stylist at tawagan siya para sa'yo. Gusto ko yung magaling. Kung di ko gusto, di ako magbabayad. Nakakatawa ka. Lahat ng stylist namin ay top sa industriya. Hindi nila sisirain ang reputasyon nila. Pagkatapos kong magsalita, agad siyang naghanap ng stylist para sa akin. Di nagtagal, may kasama na siyang dinala. Sir, ito si Eric, isa sa mga stylist namin. Sanay siya sa mga ayos para sa mga banquet. Narito ang portfolio ni Eric. Pwede mo itong tingnan. Kinuha ko ang portfolio ni Eric at binuklat ko ito. Talagang may mga estilo siyang kapansin-pansin. Pwede bang simple lang? Ayoko ng sobrang bongga. Hindi ako mahilig sa masyadong komplikadong style. Mukha lang magulo. At kung hindi mo pag-iingatang mabuti, pwedeng magmukhang baduy kahit detalye yan. Sige, hugasan muna natin ang buhok mo. Dinala ako ni Eric sa shampoo area. Para sa privacy ko, isinara pa ni Eric ang kurtina. Ang buong proseso ng pag-aayos ko, umabot ng 4 na oras. Sabi nila, parehong-pareho raw sa red carpet look ni Daniel Wu ang itsura.
itsura ko. Ang suot kong suit at accessories, lahi galing sa styling studio. Kasama na lahat sa bayarin ko dahil hindi ako gagasto sa auction ngayon. Kaya sarili kong card ang ginamit ko. May 10 milyon naman ako sa account ko. Kaya abot naman sa pagpa-style. Paglabas ko ng Perfect Style Studio, naalala kong ako pala ang nag-drive papunta rito ngayon. Ngayon, nakasuot ako ng suit. Parang papasok sa alta sosyedad. Kaya nilabas ko ang telepono ko at nag-book ng luxury car driver online. Naka-black Daniel Wu style suit ako. Nakasandal sa Porsche Cayenne. Mukha talaga akong pansinin sa harap ng mall. Maraming babae ang naglabas ng phone nila at kinunan ako ng video. Yung mga nagvi-video ng walang paalam, di talaga maganda ang dating sakin. Hindi ko lang trip yun dahil sobrang dami nila. Yumuko na lang ako para di masyadong makita ang mukha ko. Buti na lang at mabilis dumating ang driver. Ang nagulat sakin, babae pala ang driver. Hi, ako ang driver mo. Plate ending 546. Tinignan ko ulit ang order details ko at nang sigurado na akong tama lahat, ibinigay ko ang susi sa kanya. Sumakay ako sa likod at tumuloy sa Jincheng Hotel. Sige po, pakisara ang seatbelt. Stricto na ang traffic rules ngayon. Kahit sa likod, kailangan naka-seatbelt ka. Tahimik ko lang isinara ang seatbelt ko. Malapit lang talaga ang Jincheng Hotel sa Jincheng Mall. Siguro kasi, pareha silang pagmamay-ari ng Lu Group, pati pangalan nila, pareho. Mabilis lang kaming nakarating sa Jincheng Hotel. Maaga pa nung dumating ako, at di ko pa rin gustong lumabas agad. Kaya kumuha muna ako ng kwarto para magpahinga. Pupunta na lang ako pag oras na. Nang mag-7 oras 50 minuto ng gabi, pumunta ako sa banquet hall ng Jincheng Hotel. Nung oras na yun, punong-puno na ng tao ang venue ng auction. Dahan-dahan kong kinuha sa pocket ng suit ko ang invitation mula sa system backpack at ibinigay sa staff sa pinto. Nakita ng staff ang invitation ko at sandaling natigilan ang mukha nila tapos umiti agad ng magiliw. Magalang siyang yumuko. Magandang gabi, Young Master Su. Dito po ang upuan nyo. Walang private box sa Lu Group Charity Auction. Ang upuan ng lahat ng bisita. Nasa main hall sa first floor nakaayos. Syempre, ang mga upuan sa unahan ay mas malaki kaysa sa likod. Malaki ang pagkakaiba ng mga amenities. Dinala ako ng staff. Diretso sa unahan. Hindi gitna, pero hindi rin naman tagilid. Sa totoo, natuwa talaga ako. Hindi kailanman nabigo ang sistema. Kita ko na talaga ang kaibahan ngayon. Nagulat ako. Hindi ko inakalang makikita kong muli si Liu Qingqing. Lumilingon ako kay Liu Qingqing. Magandang gabi, Miss Liu. Kasama ni Liu Qingqing ang ilang tao. Siguro siya ang sumusunod sa isang grupo dito. Nang tawagin ako ni Liu Qingqing, lahat biglang tumingin sa akin. Lahat sila nakatingin sa akin. Si Aoki, kilala mo siya. Babae yon sa tabi ni Liu Qingqing na parang hindi maayos ang dating. Pareho sila ng vibe ni Liu Qingqing. Pero kung ikukumpara, si Liu Qingqing medyo kulang sa talino. Nabanggit ko na siya dati. Yung lalaking magaling magmura. Sayang, hindi siya sumama mag-race ng quotes nung huli. Mukhang medyo nadismaya si Liu Qingqing. Pinilit kong umiti ng magalang at tumango ako sa grupo. Tapos umupo ulit ako sa upuan ko. Napansin ng iba kung saan ako naupo. At binigyan ako ng mga sulyap. Top seat yan. Malapit nang magsimula ang auction. May naupo sa tabi ko. Napalampas ako paupita. Yun ang halatang leader ng grupo ni Liu Qingqing. Pinaka-importanting tao. Umiti ako kay Luan yun bilang pagbati. Tapos lumingon ulit ako sa harap. Sinubukan kong huwag pansinin ang mga tao sa tabi ko. Para mawala ang atensyon ko. Kumuha ako ng auction catalog sa mesa sa harapan. At sinimulan kong tingnan. Sa umpisa, tinitingnan ko lang ng basta. Pero may nakita akong ilan na gusto ko. Iniisip ko ang mga gusto kong item. Tapos ibinalik ko ang catalog sa mesa. Eksaktong alas 8 ng gabi. Inanunsyo ng host na magsisimula na ang auction. Tapos umalis siya sa stage at pumasok ang auctioneer. Ang unang item ngayong gabi ay isang set ng white jade alahas, isang pares ng earrings, isang pares ng bracelets, isang piece pendant at isang hairpin na hugis kawayan. Pero itong set ay donated ng isang lady at dahil gamit na, hindi ako interesado. Niyan ba interesado ka ba dito? Gusto mo bang magbid ako para sa'yo? Hindi ko napansin ang lumipat ng upuan si Liu Qingqing. Sa kabilang side ng upuan ko, katabi ko mismo, nakita niyang hindi ako sumasagot. Gusto talaga niyang magbid para ibigay ang alahas sa akin. Salamat, pero ako na lang ang magbid kung gusto ko. Appreciated ko lang. 2 beses pa lang tayong nagkita. Sa tingin ko hindi pa ganoong ka-close para magregalo. Pagkatapos ma-reject, medyo nang hinayang si Liu Qingqing at naghanap ng ibang pagkakataon para magpasikat. Yung jewelry set ay napunta. Sa mismong nag-donate, binili niya rin sa nakakalokang 1.2 milyon yuan. Hindi ko nakuha, pero sobrang namangha ako. Kahit charity auction ito, kaya mukhang tama rin naman. Sa kanya rin kasi ang item at wala naman sa rules. Hindi mo pwedeng bilhin pabalik ang sarili mong donasyon. Ano man, nagawa pa rin ang donasyon. Sa lalong madaling panahon, dinala ng staff ang pangalawang item. Isang piraso ng hilaw na jade ito. Naganap ng nabuksan. Kasing laki ito ng 2 kamay ng adulto. Iba-ibang shade ng pula ang jade na ito. Pag malayo, para itong phoenix na bumabangon mula sa apoy. Agad akong naakit sa jade na ito. Nung nakita ko ito sa auction list, sinulat ko agad bilang isa sa target ko. Pero ang mga larawan, iba pa rin kaysa sa nakikita mo sa personal. Mas nakakamangha talaga kapag personal. Ang starting price ng Reborn from Fire, Red Jade ay 500,000. Bawat bid dapat tumaas ng hindi bababa sa 50,000. Nagsimula na ang auction. Pagkasabi ng auctioneer ng 200,000, agad-agad, may hindi na nakapag-antay at nagbid na. Pinanood ko habang patuloy na tumataas ang presyo. Napabuntong hininga talaga ako. Grabe, parang walang halaga sa kanila ang pera. Habang kakaunti na lang ang nagbibid, saka lang ako nagsimulang magbid. 3,000,000 euros kanina pa lang, 2,800,000. Dinagdagan ko ng 200,000 agad. May isa pang sumuko na. Niyan ba ganyan talaga ang bidding. Pero wala na akong panahon para mag-alala dyan. Si Liu Qingqing, na nasa tapat ko, nagbid ng 3.01 milyon. Pinisil ko ang labi ko, 4 na milyon sa pagkakataong ito. Kahit si Luan Yu, natahimik lang kanina. Napataas ang kilay, hindi mo matansa ang bidding dito. 4.25 milyon, 8 milyon. Agad na knockout ang 8 milyon. 2 tao, 3 na lang kami na nagbibid, kasama ako. 10 milyon.
12 milyon. Di halos akong nagdalawang isip. Parang handa akong saluhin kahit anong bid nila. Kung kaya mo, susunod ako. Niyan bay, ikaw talaga ang ihis ng auction na ito. Walang alinlangan ang mga bid mo. Sa 12 milyon, nagtagal ang kabilang panig bago magdesisyon. Pero sa huli, hindi na sila nagbid. Ang Phoenix Reborn na Jade, kahit bihira, pinakamagandang gawin ay ipaukit sa master ayon sa disenyo. Gamitin talaga ang husay sa craftsmanship. Pero mas mahirap itong ibenta at hindi rin sigurado ang pagtaas ng presyo. Sa 12 milyon, walang kita talaga. Kung gagawin lang alahas, sayang naman. Tinimbang nila ang pros and cons. At sa huli, tumanggi sila. Ako ang nanalo sa Phoenix Reborn Red Jade. Talagang gumanda ang mood ko. Pagkatapos nito, nanalo din ako ng Lavender Jade Bangle at isang Yuan Dynasty Blue and White Porcelain Vase. Si Liu Qingqing ay nakaupo mismo sa tabi ko. Napamangha siya sa tapang ng paraan ko sa pagbid. Talagang napatahimik siya. Sandali, Nianbay. Ang pangalan ko ay Sun Nianbay. Siguro wag mo na akong tawagin na Nianbay. Tawagin mo na lang akong Xiao Su. Hindi ko rin inakala ito. Ayoko lang talagang ipaalam ang personal na impormasyon ko sa estranghero. Ako na rin ang pumalpak sa sarili ko. Tuwing tinatawag ako ni Liu Qingqing na Nianbay, naiilang talaga ako. Natahimik si Liu Qingqing. Lumabas na siya lang pala. Ang tunay na gustong makipagkaibigan. Nianbay, hindi pa nga tapos kalahati ang auction. Nakatodo gasto ka na ng halos 100 milyon. Sigurado ka bang okay lang sa pamilya mo yan? Kahit ano pa man, wala kasing ganong perang magastos si Liu Qingqing. Pera ko lahat to. Walang pwedeng magreklamo kapag nagastos na. Hindi ko naman sinabing ulila ako. So Nianbay, yung lupa ba sa kanluran ang habol mo? Maraming may gustong makuha yun. Di ko talaga napansin yun. Nung tinignan ko yung listahan kanina, wala naman akong nakita na lupang in auction. Sandali, anong lupa? Sa auction list kanina lang, wala akong nakitang lupa roon. Seryoso ako noon, pero nung narinig ako ng iba, kumunot na agad mukha nila. Lupa yun sa kanlurang suburb. Katabi lang, ng resort na ginagawa ng mga Lu. Yan ang target ngayong araw ni Wan Yun. Sa totoo lang, parang siguradong kikita sa lupang yun. Hindi naman ako interesado dati. Pero nung pinaalala ni Liu Qingqing, napaisip ako ulit. Katabi ko si Luwan yun. Tahimik lang siyang nakikinig sa usapan namin. Kung plano mong kunin ang lupa ko, pwede bang huwag naman sa harap ko mismo? Hindi lang basta kita. Parang ginto na mismo yun. Kung may pera lang ako, sasali talaga ako sa bidding. Si Liu Qingqing ngayon ay estudyante pa lang sa kolehiyo. Kaunting baon lang ang natatanggap niya buwan-buwan. Pinakamalaki na ang 20 milyon. Imposibleng magbid sa lupa ng 20 milyon lang. Pangarap lang yan. Wala ka nun pero ako meron. Interesado talaga ako sa lupang iyon. Makikipagbid ka rin ba, Yaong Master Su? Biglang nagsalita si Luwan yun. Nagulat ako kaya napaatras ako. Pero mabilis din akong nakabawi. Sa auction, kung sino mataas ang bid, siya panalo. Napatahimik ng sagot ko si Luwan yun. Pero maya-maya, mahina siyang natawa. Tama si Yaong Master Su. Taas bid, panalo. Hindi na nagsalita ulit dalawa pagkatapos nun. Gumastos ako ng dagdag pang 3.8 bilyon. Para sa 2,143.5 isa 6 karat na pink diamond. Dahil lang sobrang mahal nito, mas malaki ang gastos, mas mataas ang rebate ko. Pinag-isipan tuloy ni na Luwan yun at Liu Qingqing. Ang lakas ng pera ko. Akala nila nagbibiro lang ako tungkol sa lupa. Ngayon, seryoso na tingin nila sa akin. Kung kaya ko pang gumastos ng 3.8 bilyon. Pati cash na higit pa doon, baka ako pa talaga manalo sa bidding. Habang tumatagal, nasa dulo na ng auction, ang pinaka-inaabangang lupa sa kanluran ay inilabas na bilang grand final. Susunod na, ang panghuling item na hinihintay ng lahat. Ang lupa sa western suburbs, ang lot ay 4,000 metro kwadrado. Starting bid ng lupa ay 50 milyon. Minimum dagdag sa bid ay 100,000. Simulan na ang bidding, 80 milyon. 70 milyon, 100 milyon. Pagkasabi niya, nag-umpisa nang magbid ang mga tao sa sahig. Ang saya-saya ng eksena. Kami ni Luwan yun ay nanonood lang sa gilid. Wala pang nagsalita dito. Ang mga maagang bidder ay parang pambala lang. Kapag naabot na ang target presyo, doon magsisimula ang totoong laban. Uy, Nianbay, gaano karami ang dala mo? Sa dami ng tuloy-tuloy na bidding, di napigilan ni Liu Qingqing magtanong. Napatingin ako kay Liu Qingqing. Ang utak ay napakagandang bagay. Badly, wala siya nun. Haha, Qingqing. Ang tanong na ganyan. Lumalabas ang sikreto. Sa susunod, mag-isip muna bago magsalita. Mahinang umubo si Lixinming para bigyan siya ng paalala. Saka lang na-realize ni Liu Qingqing ang tanong na binitawan niya. Nag-blush agad ang mukha niya. Iwinaksi ko lang, di ko pinansin. Pwede akong gumastos ng kahit magkano. Sinabi ko, unlimited budget ako ngayon. Kung gugustuhin ko, kaya kong bilhin lahat ng auction. Pero di naman ako ganit. Sumasali lang ako sa bidding. Pag may nagustuhan ako, mabilis umakyat sa 1 bilyon ang presyo. Sina Lixinming, Fusey, at Luwan yun ay ready na. Medyo tumuwid ang upo ko. 2 bilyon. Dinagdagan pa ng 1 bilyon ni Lixinming. Marami ang napatalo dahil dito. 2.5 bilyon. Si Fusey ay tuloy-tuloy. Dagdag pa ng 500 milyon. Tiningnan ko si Luwan yun. Tahimik pa siya. 3 bilyon. Nagsalita siya, nagdagdag agad ng 500 milyon, 3.5 bilyon. Nianbay, may pera ka pa ba? Yung diamond mo pa lang, 3.8 bilyon na. Nung nagbid ako ng 3.5 bilyon, sobrang kinabahan si Liu Qingqing. Pag nagbid ka tapos di ka makabayad, mahihirapan kang makalusot. Sa tingin niya, pinakamayaman ang Lu, Li, Fu at Liu. Pero ang yaman na pinakita ko ngayon, pantay sa 4 na pamilya, parang sikreto ng pamilya na bigla lumitaw. Syempre, hindi ako tanga. Di ako magbid na walang pera. Alam ko ang consequence ng di pagbabayad. Kung nagbid ako, ibig sabihin kaya kong bayaran. 4 na bilyon. Sumunod si Luwan yun. Umabot ang presyo sa 4 na bilyon. Nag-ingat si Lixinming ngayon, dagdag lang ng 100 milyon. Ibig sabihin nito, malapit na siya sa limit niya, 4.2 bilyon. May nagbid sa likod, akala tapos na si Li. Sana makakuha sila ng deal, 4.5 bilyon. Si Fusey, walang pinapaubaya sa iba, 5 bilyon.
Ang dali ng bid ko. Nung narinig ang presyo ko, kumunot ang noo ni Luwan yun. Lampas na ito sa expectations nila. 5 bilyon para lang sa lupa. Ang development ang totoong gastos. Di sigurado si Luwan yun. Kung may natira pa akong budget para sa development, kung di ko kayanin, sayang lang ang bili ng lupa. Na-consider mo na ba, Young Master Su? Anong project ang gagawin mo pag nakuha ang lupa? Malaki pa ang gastos sa susunod. Dapat mag-isip muna si Su. Tumigil na sa bidding si Luwan yun. 5 bilyon na ang huling offer nila. Sobra pa, hindi na sulit. Sa huli, nakuha ko ang lupa sa Western Suburb sa 5 bilyon. Bakit ko nga binili ang lupa? Nakakatuwang makipag-bid eh. Hindi ko inisip kung ano ang gagawin ko doon. Pero pinaalala iyon ni Luwan yun. Agad akong natauhan dahil doon. Pero bumagsak na ang martilyo ng auctioneer. Kahit gusto kong umatras ngayon, hindi ko na magawa. Sakto naman, dumaan si Luwan yun sa harap ko. Narinig niya ako na bulong-bulong sa sarili. Halos nadapa pa siya bigla. So, seryoso, nagkagulo pala sila dahil kay Liu Qingqing. Tama, di ba? Kung hindi nabanggit ni Liu Qingqing yung lupa sa kanluran, malamang hindi rin ako sumali sa auction na to. Di hindi ako napansin ng isang baguhang katulad ko. Nag-isip muna ako sandali, tapos binitawan ko na lang. Bahala na pag dumating na yon. Saka ko na lang aayusin. Pinaka-importante ngayon, kailangan ko nang magbayad. Pumunta ako para magbayad. Kinuha ko yung black gold card mula sa Suibianhua. Ang dali ng pagbayad. Gumasto si host ng 89 yuan sa Lu Charity Auction ngayong gabi. Bayad na lahat. Nakakuha ka ng triple reward na 267. Pinasok na ito sa savings card mo. Binigyan ka ng Suibianhua ng sariling bodyguard team. May kasama kang 17-seater mula sa Suibianhua. At may nanivan pa. Nang marinig ko yung reward ngayon, nagliwanag ang mga mata ko. Habang inaantok na ako, may nagbigay agad ng unan. Nag-iisip pa ako kung paano ko ligtas. May uwi lahat ng gamit na to. Ngayon na pinadalhan ako ng bodyguard ng Suibianhua sa bahay. Mas relax na ako. Pero nasaan na ba yung bodyguard ng system? Tatanungin ko na sana ang system. Biglang nagpakita yung team sa harap ko. May 66 na tao lahat. Lahat sila, higit 6 na talampakan ang taas. Diretso silang lumapit sa akin. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mula kay Suibianhua. Kita ko pa lang, sila yung bodyguards na galing kay Suibianhua. Tumayo silang lahat at sumaludo sa akin. Sobrang sabay-sabay gumalaw lahat. Pero parang nagbuhat ako ng buong 3 kwarto ng apartment. Haha, wala nang kailangan ng peke. Kakabili ko lang ng lahat ng to. Tulong kayo magbuhat papunta sa kotse. Basta siguruhin nyo makauwi ako ng ligtas. Lagi kong iniisip basta hindi ako nahihiya. Ibig sabihin sila ang nailang. May 16 na bodyguards tumulong sa akin maglipa. Ako mismo nagdala ng mga titulo ng lupa. Yung ibang gamit tulad ng mga vase at mga diamante sila ang nagbuhat. Pagkaalis ko kasama ang 16 na bodyguards. Lumabas si Luwan yun at iba pa. Doon sa kinatatayuan ko kanina. Wan yun, anong masasabi mo? Yung malaking pasabog kong ginawa ngayong gabi. Sobrang na-shock silang lahat. Yung lupa sa West Suburbs, nabili ko lang agad. Anong tingin mo? Nakuha ko yung lupa dahil sa sarili kong diskarte. O baka naman, babalak mo nang kunin sa akin. Base sa galaw ko sa auction ngayong gabi. Halata naman, hindi ko kailangan yung 5 bilyon. Saka yung 12 ng bodyguards. Napaisip si Luwan Ying, ibang klase yata sila, hindi ordinaryo. Syempre, hindi. Naisip ko lang makipagkasosyo sana sa kanya. Binili niya lang yung lupa dahil nabanggit ni Xiao King. Siguro wala pa siyang plano ngayon. Kung maganda proposal natin, wala akong dahilan para tumanggi. Simula nung nakuha ko yung lupa sa West, lagi kong iniisip kung pwede ba to. Ikaw pa rin ang may ideas dito, te. Kung mapasama natin siya, ramdam ko, hindi na problema ang pondo. Sa totoo lang, pati boss namin feeling magaling makipag-partner sa akin. Pinakamagandang move na daw. Sumablay ako ng halos 8 bilyon, walang kaba. Yung yaman ko, pwede makipagsabayan sa mga taikoon ng lupa. Kahit yung mga old rich na pamilya, nakakatakot din minsan. Hindi ko naisip na auction lang pala, magiging target na agad ang pera ko. Ngayon, kasama ang 16 na bodyguards. Ingat akong tumuloy pabalik sa Inyohua. Mansion, buti na lang Villano isa. Maluwag talaga. Kahit 16 na bodyguards ka siya dito. Ilagay na lang lahat sa kwarto ko. Tapos pili na kayo ng sarili nyong kwarto. Behalf sa master bedroom. Pwede na piliin yung iba. Yung chief bodyguard, sinama ang lahat na 16 na. Bitbit lahat ng pinananalo ko sa auction. Diretso sila sa kwarto ko, di nagtingin sa paligid. Pagkabit ng gamit, umalis agad sila. Tinitingnan ko lahat sa lamesa ko. Inilagay ko yung alahas sa walk-in closet. Yung red jade na phoenix figurine, pinatong ko lang sa kwarto. Tapos yung iba sa lamesa. Tulad ng mesa at alahas, nilagay ko sa closet. May task na ibinigay. Gumastos ng 5 milyon bago mag-midnight. Pag swipe ng card, kaliwang kamay gamitin. May reward daw. Pagkagising ko, nakita ko yung extra requirement ng task. Natahimik ako, parang iniutos na kaliwa ang paa muna. Tapos pababayaan ka na. Bahala na, reklamo lang ako sa isip. Kahit anuman ipagawa ng system. Susunod lang kahit ayaw ko. Basta tandaan lang, nakaliwang kamay ang pang-card. Di naman mahirap, totoo lang. Relax ako nag-breakfast sa bahay. Tapos nag-drive papunta sa dati kong apartment. Kahit lipat na ako sa Xinyu Mansion itong mga araw, hindi ko pa napakete ang gamit ko. Sa dati kong inuupahang lugar, ngayong nag-resign na ako. At may 16 na bodyguard kasama ko. Naisip kong mag-move ng mabilis. Linisin lahat para sa landlady. Para makahanap siya ng bagong tenant. Maghintay lang kayo dito. Tatawagan ko kayo kapag tapos na akong mag-empack. Gusto sanang sumama ng mga bodyguard. Pero pinigilan ko sila. Isang kwarto at isang sala lang sa inuupahan. Masyadong masikip kung 16 na ang bodyguard sa loob. Talagang siksikan yon. Saka marami akong personal na gamit. Mas kampante akong ako na lang ang mag-empack. Opo, young master. Trabaho nila ang siguraduhin ang kaligtasan ko. Basta ligtas ako. Kailangan nilang sundin ang utos ko. Pumunta ako sa apartment sa second floor. Simple lang ginawa ko. In-empack ko ang mga damit at sapatos ko. At lahat ng personal na gamit. Sa group chat ng landlady. Para sa mga tenant ng building, nag-post ako ng ilang photos. Hi guys, malapit na akong lumipat.
Nandito ako ngayon para mag-empake. Ang mga nasa larawan, hindi ko madadala. Kung gusto nyo, kuhanin nyo lang. Sa totoo lang, konti lang naman. Konting desk at stool na binili ko dito. At gamit gaya ng hairdrawer at rack. Yung mga damit at sapatos, sure ako walang may gusto. Inempake ko lang yung gamit kong damit sa maleta. Balak ko i-donate kapag may time. Pagka-send ko ng mensahe, nag-usap na agad sila sa group. Iba curious kung bakit ako lilipat. Iba nagtatanong saan ako lilipat. Syempre, may nagbiro kung yumaman daw ako. At ayaw nang makihalubilo sa mahihirap. Hindi ko na pinansin ang mga euros yun. Nag-send lang ako ulit ng mensahe sa group. Isang oras lang ako sa apartment. Kung may gusto kayo, pwedeng kunin sa oras na yun. Kuhanin nyo lang. Hindi naman ako mayaman dati. Pero lahat ng binili ko, maingat kong pinili at kinumpara. Sulit lahat ng binayaran ko. Kaya nung pinost ko ang mga larawan, maraming nagka-interes. Sinabi nilang uwi sila agad galing trabaho. May oras pa, tinawagan ko ang landlady. Sinagot niya agad, "Hello, binata. May kailangan ka ba?" Mabait at lively ang boses ng landlady. Maririnig sa phone, biglang gumanda ang mood ko. "Hi, landlady, ganito po. Tawag ko dati tungkol sa paglipat. Ngayon pupunta ako para lumipat. Kailan ka libre? Para maibalik ko ang susi." "Ay, wala ako sa Dijing ngayon. Ganito na lang, binata. Nasa Dijing ang apo ko." Sabihan ko siya. At send ko ang contact info niya. Bigay mo na lang sa kanya ang susi. Naalala lang niyang nag-trip siya. Nang marinig na ibabalik ko ang susi. Akala niya may nakakalimutan siya. Yun pala yung susi ng bahay. Sige, send mo lang number niya. Kontakin ko siya. Okay, ibaba ko na ang tawag. Hintay ka lang, ay text kita. Di ako masyado naghintay. Sinend niya ang number ng apo niya. At voice message. Ito ang number ng apo ko, binata. Tawagan mo siya. Nag-send ako ng sticker kay landlady na Tapos tinap ko. Ang number na sinend niya. Yung unang tawag, binaba agad. Nalito ako. Pero normal lang siguro yan kapag di kilala ang numero. Kaya tumawag ulit ako. Pinilit kong kumalma. Redialing. Buti na lang, sumagot sa pangalawang tawag. Hi, ako yung nangungupahan kay Enrique Fang Shuing. Si lola mo ang nagbigay ng number na to. Aalis na rin ako. Kailangan kong isauli ang susi. Pero wala dito sa Dijin ang landlady. Sinabi niyang ikaw daw ang kontakin ko. So, papaano ko ibibigay sa'yo ang susi? Ipapadala ko ba o personal kong ibibigay? Pareho namang okay. Sana wala nang putol ang tawag. Nagpakilala agad ako. Tapos mabilis kong in-explain ang sitwasyon. Parang nagulat yung nasa kabilang linya. Saka siya nagsalita, "Susyaw, ako si Luwan yun." Ha? Anong sabi mo? Luwan yun, mula sa loose auction house. Luwan yun. Naalala ko na siya, kaya pala parang pamilyar yung boses niya kanina. Ah, si Miss Lu pala ito. Uy, swak ang pagkakataon ah. So, Miss Lu, gusto mo bang ipadala ko ang susi o personal kong ibigay? Actually, may gusto sana akong pag-usapan sa'yo, Susyaw. Kaya magkita na lang tayo. Hindi nakalimutan ni Luwan yun. May lupa pa nga pala ako sa West Suburb. Sige, kailan? Saan tayo magkikita? O kaya ko mamayang hapon? Alas 3 sa Western Coffee Shop. Wala naman akong ginagawa ngayon. Medyo kapos lang sa oras. Umayag agad ako. Pagkababa ng tawag kay Luwan yun, biglang may narinig akong ingay sa hagdan. Sumilip ako, tapos nakita ko yung kapitbahay sa tapat. Sa landlady rin yung tinutuluyan niya. Minsan naglalaro kami ng games. Mga online match, ganun. Lumapit kami dahil doon. Niyan bay, di ka maniniwala. May Porsche ako na nakita sa baba. Yung classic na white, astig talaga. Grabe, inggit ako, sabi ni Jixia Obo. Hinila niya ako, tapos pinadala niya ako sa bintana para tingnan. Uy, posible kaya? Nasa akin talaga yung kotse, pero di ko na lang sinabi yon. Syempre, kung nabanggit ko, baka di rin ako paniwalaan ni Jixia Obo. Kung naiinggit ka, magtrabaho ka lang at kumita ng pera. Sana makaipon ka rin para makabili niyan balang araw. Mas maganda kung ikaw mismo meron kaysa naiinggit lang. Madaling sabihin, mahirap gawin. Kung nag-ipon ka, dapat bahay muna ang unahin. Gusto kong bumili ng bahay sa Maynila. Hindi talaga madali yan. Huwag mong bigyan ng sobra-sobrang isip. Ikaw ang naunang dumating. Dito mismo sa kwarto na to. Bukod sa mga gamit na iniwan ng landlord. Kung may gusto ka pang iba, kunin mo na lang. Sobrang generous ko na dito. Seryoso ka ba? Naalala ko lahat ng to. Pinili mo lahat ng maingat, ang tagal mong nagdesisyon. Marami rin akong gusto dito noon. Lalayo ka ba talaga? Wala kang ititira ni isang gamit? Si Jixia Obo kasi nag-assume. Baka dahil sa trabaho. Kailangan mong umupa sa iba. Pero kung aalis ka tapos walang dadalhin. Medyo kakaiba nga, malayo kasi sa kasobrang dami ng gamit para ilipat. Sinav ko na lahat ng mga link. Pinakamasama, bibilhin ko na lang ulit. Sige, pumili ka na agad. Habang may oras pa akong makatulong magbuhat sa'yo. Malayo yung Xingyu Huafu dito. Gusto ko tong isa. Matagal ko nang gusto yung beanbag chair mo. Pati yung maganda mong dinnerware set. Ubus na noong chinet ko. Umiikot si Jixia Obo sa bahay. Bit-bit ang mga gamit. Uy, una akong nag-reserve diyan sa beanbag chair. Kaming dalawa ni Jixia Obo, nailabas lang namin sa hallway ang gamit. Hindi pa man din naipasok sa unit ni Jixia Obo. Biglang may tumawag kay Jixia Obo. Ang taas ng boses, napapakitang tenga ko. Unahan, kung sino mauna siya ang may karapatan. Sinabi ko na sa group chat, marami pang gamit sa loob. Tingin-tingin ka pa ulit. Si Jiang Qin, sobrang spoiled talaga. Kami ni Jixia Obo, hindi namin kadalasan siya kasama. Hindi rin siya nagparamdam sa group kanina. Kaya inisip namin, wala siyang gustong kunin sa mga gamit ko. Di namin akalaing siya ang pangalawang bumalik. Ngayon, pinag-aagawan na nila ni Jixia Obo yung beanbag chair. Wala akong masabi dito. Pero dahil lilipat naman ako, ayoko na magaway si Jixia Obo sa iba dito dahil sa akin. Kaya ako na lang ang nagparaya. Wala na akong ibang gusto. Beanbag chair lang talaga gusto ko. Hindi ko naman ayaw ang iba. Kaso itong beanbag chair, ito ang pinakamahal kong gamit. Gusto ko kasi ng mas komportabling upuan. Bago ko nabili tong beanbag chair, talagang pinag-aralan ko bawat klase. Pinagkumpara ko lahat. Binasa ko reviews at yuni. Laging mahal ang magaganda. Mas maganda, mas mahal. Ang tagal kong nag-ipon para dito. Dahil lang sa beanbag chair na to. Halos hindi ako nagpapakalasa sa pagkain noon. Sinabi ko na sa group chat ng klaro, unahan ang batayan dito. Pero hindi ka naman nagparamdam sa group. Si Xiaobo ang unang bumalik. Kaya kung ano ang gusto niya, kanya na yon. Akin mga gamit, ibibigay ko sa gusto ko. Kung wala ka gusto, wag ka nang pumili. Sa totoo lang, ayoko naman talagang ibigay sa'yo. Nag-thumbs up sa akin si Jixia Obo.
Kinuha ang susi tapos binuksan ang pinto. Ipinasok lahat ng pinili niyang gamit. Hindi ako madaling lokohin. Ang dalawang sabi ni Jayankin, hindi ako urong. Hindi ko talaga bibitawan gamit ko ng basta-basta. Kung gusto mo ng isang bagay, ipaglaban mo. Hindi mo pwedeng asahan na iba ang magtabi nito para sa'yo. Hindi nga maganda ang itsura. Pero sobrang umaasa. Nag-leave ako sa trabaho para makabalik dito para sa inyo. Alam mo ba yun? Dahil dito, hindi ako binayaran ngayon. Galit na galit si Jayankin. Binigyan pa ako ng masamang tingin. Kung hindi dahil sa beanbag chair, hindi niya ipapanganib ang sahod para bumalik. Parang hindi rin kami nag-leave. Walang ibang dapat sisihin kung late ka. Ulitin ko, hindi mo makukuha ang beanbag chair. Pagkatapos sabihin ni Jixia Obo iyon, may babaeng nakatira sa taas ang bumalik. Narinig niya ang away. Hindi niya alam kung aakyat siya o hindi. Tatlong lalaki nagkatutukan. Hindi niya sila mapipigilan. Ding Lili, nandito ka na. Naayos ko na lahat ng gamit ko. Maliban sa mga kagamitan at kasangkapan ng landlord. Lahat ng iba, pwede mong kunin. Unahan na lang, hanggang maubos lahat. Kahit lalaki ako. Yung karamihan ng gamit ko, simple lang ang style. Okay din gamitin ng mga babae. Tumango ng bahagya si Ding Lili. Maingat na umiwas kay Jayankin. Tapos mabilis pumasok. Nagsimulang mamili ng kailangan niya. Sa huli, hairdryer ang kinuha ni Ding Lili. Isang maliit na side table at floor lamp. Nakita ni Jayankin na kumuha rin si Ding Lili. Nag-alala siya agad. Wala nang pakialam sa dati nilang away. Sa pagitan namin ni Jixia Obo, dumiretso siya at nagsimulang mang-agaw ng gamit. Nakita kong si Jayankin nasa pinto. Agaw dito, agaw doon. Nagulat talaga ako. Ito ba talaga? Yung arte na laging perfect ang gusto. Isang oras pa, dumami pa ang mga bumalik. Halos lahat ng gamit nakuha na. May kakaunting naiwan dahil lahat ay nag-leave para dito. Kinuha ang gusto at balik trabaho. Pag naubos na lahat ng gamit, tinawagan ko ang cleaner. Pinalinis ko ang buong lugar. Nagpicture at video din ako. Tapos natapos na rin lahat. Ang hali na noon, nagugas ako ng kamay. Humanap ng kainan malapit at kumain. Nag-drive pabalik sa Xinyu Huafu. May meeting ako kay Luwaning mamayang hapon. Nag-shower pa ako. Tinanggal ang alikabok sa katawan. Tinanggal ko rin amoy ng alikabok. Mga alas 1:30 minuto nagbiyahe na ako. Yung Western Cave na binanggit ni Luwan yun, malapit sa building ng Lu Group. May 30 minuto pa ako nung dumating. Pero hindi agad pumasok sa cave. Sa halip, bumaba ako ng kotse. Naglakad-lakad ako. Tumingin kung may lugar na pwedeng gastusan ng 5 milyon. Mga 2 oras 50 minuto. Pumasok na ako sa Western Cave. Sabay dumating si Luwan yun. Nagkita kami sa pinto. Nakita ulit si Sushang. Nakita ni Luwan yun. Bagong-bago ang dating ko. Hindi kagaya sa auction kahapon. Good afternoon, Miss Lu. Hapon na, pasok tayo. Tinawag ako ni Luwan yun na unang pumasok. Bahagyang umiti ako. At pumasok sa cave. Sumunod agad si Luwan yun. Tumingin ako sa paligid. Pumili agad ng 4 na upuang window table. Dito tayo umupo. Tumango si Luwan yun ng magalang. At umupo ng maayos. Napansin na niya ang mga waiter na nakatingin malapit. Lumapit ang isang waiter. Anong gusto ninyong inumin? Isang itim na kape. Cappuccino. Salamat. Tiningnan ko lang ang menu at umorder na. Nakadesisyon na ako. Sandali lang po. Tumaliktad ang waiter at umalis para iabot ang aming order. Umalis na ang waiter. Kumuha ako sa aking shoulder bag at inabot ang susi ng paupahang apartment. Ibinigay ko iyon kay Luwan yun. Heto ang susi. Nalinis na ang lahat sa loob. Pinapalinis ko na rin ang unit. Narito ang mga larawan at video pagkatapos linisin. Kung ayos na ang lahat, pwede na tayong pumirma ng lease termination agreement. Pagkaupo ko pa lang, si Luwan yun. Napansin kung gaano ako kadirek sa negosyo. Medyo nabigla siya. Akala niya, magkukwentuhan muna ako bago dumiretso sa usapan. Pero gusto niya talaga yung diretsahang estilo ko. Ayaw talaga niya sa mga taong nagpapalabo ng usapan. Walang problema, malinis ang lugar. Dala ko na ang kontrata. Paki-check mo. Kinuha ni Luwan yun mula sa kanyang bag. 2 kopya ng lease termination agreement. Inabot niya sa akin ang isa. Hindi ako gaanong marunong sa mga kontrata. Pero buti na lang may sistema kong tumutulong. Nang masigurong wala namang issue. Pinirmahan ko na. Pinirmahan din ni Luwan yun sa ilalim ng party. At nilinaw niyang siya ang kumakatawan. Sa totoo lang, tiyo ko talaga ang nagpaupa sa akin ng lugar. At si Luwan yun ay kumakatawan lang bilang ahente. Nang matapos pumirma, dinala ng waiter ang aming kape. Narito po ang inyong kape. Enjoy po. Nang umalis na ang waiter, nagsalita ako. Miss Lu, sabi niyong may gusto kayong pag-usapan? Ano iyon? Gisu, siguro alam ninyo. Ako at si Lixinming ang namahala sa auction kahapon. Tatlo lang tayong nagplano na sumali para sa lupang Sijiang. Hindi namin inasahang biglang ikaw ang nakakuha ng bid. Tumango ako. Inaamin ko, baka biglaan lang naisip ni Gisu bumili kahapon. Binili ang lupa. Sigurado akong wala ka pang plano para sa development, di ba? Sakto, may plano ako. Baka gusto mo, Gisu. Habang nagsasalita, kinuha ni Luwan yun. Isa pang dokumento mula sa kanyang bag. Kita, handang-handa siya. Binuksan ko ang project proposal na bigay ni Luwan yun. Plano ito para sa isang hot spring resort. Yan ang lupang nabili ko kahapon sa auction. Nasa mismong parte ng lupa na may puwang. At kapag nadagdag ang pirasong ito, kumpleto ang bilog para sa CE project. Yan ang plano. Tiningnan ko na ang lokasyon. Sa totoo lang, sobrang coincidental talaga. Pero hindi ko maintindihan. Ang Lu Group ay sobrang malakas. Paano nila napalampas ang isang lot ng lupa? Sa ganitong project, dapat kinuha na agad nila ang lupa, di ba? Kung hindi dahil kay Sushao, sigurado akong Lu Group na ang may-ari ng lupa. Nag-isip si Luwan yun. In-auction talaga yung lupa noong una. Para mas makilala ang project. Kung may alam ka, hindi ka makikipagkompetensya sa Lu Group. Pero ewan, bigla akong sumulpot na parang tanga. At ang nakakatawa, ako pa ang nanalo sa bidding. Nakakainis yun. Sa sinabi ni Luwan yun, ramdam ko ang sarkasmo niya. Medyo inis, pero wala naman siyang magagawa. Hinawakan ko ilong ko. Sa totoo lang, hindi ko masyadong pinag-isipan to. Pero actually, pwede naman tayong mag-usap tungkol sa partnership. Kung may next auction ulit, hindi na kita lalabanan. Gusto pa pala ni Sushao ng isa pang round? Hindi ko sasagutin yan. Hindi ko mapapangako yan. Huwag muna tayong maligaw sa topic. Ang usapan ngayon ay tungkol sa West Suburb Hot Spring Resort. Mag-partner. Walang problema, pero paano ang arrangement natin? Dapat klaro, nung binili ko yung lupa, hindi ko talaga naisip na malayo. Kung hindi lumapit si Luwan yun sa akin, baka naibenta ko ulit ang lupa. Pero mag-partner sa Lu Group, okay din yun.
Basta kumita ako ng madali, game ako. Nagpagawa ako ng kontrata. Pwede mong tingnan, Su Xiao. Binitiwan ko ang project plan. Kinuha ko ang kontrata mula kay Luan Yun. Aminado ako. Sa edad na 25, presidente na siya ng Lu Group. Karapat dapat si Luan Yun. Walang duda sa kakayahan niya. Pero napansin ko agad, sa kontratang ito, ang say ko sa project. Sobrang limitado. Yung lupa ko, at least 1/0 ng kabuang area ng project. Pero ang share ko sa kita, 5 lang. At sa development, lahat ng rights ng lupa, mapupunta lang sa Lu Group. Tungkol sa plan sa period na ito, hindi ko pwedeng tutulan kahit ano. Sa totoo lang, parang tingin ni Luan Yun, madali akong lokohin. Ganito na lang. Hindi ko talaga alam sa project development, kaya kung maloko ninyo ako, baka hindi ko pa mapansin. Pero ako, renta lang ang habol ko, kaya hindi na ako sasali sa project ninyo. Gagamitin ko na lang ang plano ninyo. Kuha ng team para magtayo ng resort, at ang kailangan nyo lang, magbayad ng renta kada 3 months. Tiwala ako sa Lu Group, kaya nyo naman ang renta, di ba? Hindi naman problema ang maliit na renta, tama? Mukhang okay ang stock options. Pero bago kumita ang resort, parang binigay ko lang ang lupa sa Lu Group ng libre. Wala akong income talaga. Pero iba ang pag-upa. Pag-start ng lease, Lu Group kailangan magbayad sa kin on time. Hindi importante kung malaki o maliit. Gusto ko lang steady ang kita. Hindi inasahan ni Luan Yun na ako mismo ang magpapasok ng ideyang ganito. Gulat na gulat siya. Wala pang nagpanukala ng ganito noon. Usually, ang gustong makipag-partner. Karaniwan, walang masyadong puhunan sa malalaking proyekto. Bagong-bago talaga ang mungkahi ni Su Xiao. Pero hindi ko lang desisyon to. Kailangan ko pang talakayin to sa ibang directors. Sa kumpanya, babalik ako sa'yo, Su Xiao. Huwag kang magmadali, di ako nagmamadali. Di ko naman kailangan agad yung pera na yan. Kailanman kayo magsimula ng proyekto, wala namang epekto sa akin. Pero para sa Lu Group, oras ay pera. Uminom muna si Luan Yun ng huling lagok ng kape. Tapos nagpaalam na, bilang president ng grupo, bawat segundo ay nakaschedule na si Luan Yun, na nakipagkape siya ng ganito katagal sa akin. Bihira na iyon. Siya pa mismo ang nagbayad bago umalis. Inubos ko ang kapoksino ko. Tapos lumabas na ako ng cave. Nag-ikot na ako kanina, at nakakita ako ng isang astig na vintage men's clothing shop. Yung may-ari ay isang maayos na babaeng nasa 40 o 50. Ang pangalan niya ay Jayang Yakin. Naka-cheong sam siyang tailored fit. Ayos ang makeup niya. Kung hindi niya pa sinabi sa akin, nalampas 50 siya. Akala ko mga 30 lang siya. Pag-usapang vintage menswear, di talaga ako makatanggi. Pag may ganitong shop, di pwedeng hindi ako dadaan pagkatapos magkape. Pero di pa ako bumili kanina, kasi wala akong oras. Nakipagkwentuhan lang ako kay Jayang Yakin tapos umalis na. Pagkaalis ko ng shop, dumiretso na ako sa kotse ko. Sunyan bay, pagkukuha ko ng susi, bubuksan ko na sana yung pinto. May biglang sumigaw ng pangalan ko. Paglingon ko, kumakaway siksuksin yan. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Alam mo ba kung anong lugar to? Hindi ka dapat nandito. Dito kasi headquarters ng Lu Group. Puro high-rise ang mga building dito. Halos lahat puro busy na office workers. Pero, hindi lang naman sa group ang nasa kalsadang to. Di ko sasabihin, dahil lang sa paglilipat, o dahil kasama ko si Pres ng Lu Group nagkape. Sa itsura pa lang niksuksin yan, siguradong aakalain niyang nagyayabang lang ako. Bukas na uwi siksian mula sa ospital. Tapos kamakalawa na birthday ni Grandpa, 80 years old. Sasamahan mo ako ngayon, ipapaayos kita ng suite. Kailangan mong dumalo sa birthday ni Grandpa. Bakit naman ako? Di ko naman ginusto na mapahiya ako doon. Alam ko ang plano nila, gagawin lang nila akong adopted na anak sa party. Para maalagaan si Sukir. Ganoon, parte na ako ng Su family. Pero bilang ampon lang. Ano ngayon kung di ako tunay na kadugo? Di ako sobrang yaman, wala akong pake. Anong klaseng tao? Na akala mo pera sila, kaya gusto sila ng lahat, anak kanila. Pag di ka pumunta sa birthday ni Grandpa, ano sasabihin ng mga tao sa high society ng Beijing? Kita ko, nainis siksuksin yan. Akala niya nagmamatigas lang ako. Tanungin mo si Grandpa, sa lahat ng alta sa Beijing. Sino ba talaga nakakakilala kay Sunyan Bai? Ako pala ang napalitang anak ng pamilya Xu ng 21 taon. Tapos tatawagin mo pa rin akong anak mo. Simula nang nakita mo ako, may naibigay ka ba kahit piso? Tinatanong mo ba kung kamusta na ako? Magkano ba talaga ang naibibigay buwan-buwan kay Suksian? Magkano ba ang naibigay mo sa akin? Anong mga regalo sa kaarawan ang binibigay mo sa kanya taon-taon? Ano naman ang nabigay mo sa akin? Dapat akin talaga lahat yan. Sobrang bait ko na nga na hindi ko hiningi pabalik sa kanya. Kahit hindi ako tumira sa inyo, magkadugo pa rin tayo. Dapat patas lang, di ba? Hindi ko na ungkatin ang iba pa. Yung baon lang muna. Narinig ko, 1,000,000 kada buwan ang natatanggap ni Suksian. 21 na ako ngayon. 252 buwan, 1,000,000 kada buwan. 252 milyon na lahat yon. Bilang tunay kong magulang at tunay kong kapatid, hindi niyo ba dapat bayaran to? Lahat ng sinabi ko, tuluyan ng natahimik si Suksian. Binuka niya ang bibig niya, pero wala namang nasabi. Mahigit 200 milyon na baon. Hindi na lang sumagot si Suksian. Medyo kilala ang pamilya Xu sa Dijin, pero maglabas ng ganyang kalaking halaga agad-agad. Mahirap talaga. Karamihan ng pera nila nasa kumpanya, at yung laman ng personal nilang account. Aminado, hindi rin malaki. Hindi naman lahat may sumusuportang sistema katulad ko. May matigas akong sistema na palaging kaagapay. CJ, ilang beses ko na rin sinabi na ayoko nang bumalik sa pamilya Xu. Isipin mo na lang na hindi mo ako kilala sa susunod. Nakakainis na rin paulit-ulit mong sigawan ako. Wala naman kayong inagapay sa pagpapalaki sa akin. Ni hindi ko nga alam anong traitor ang tinutukoy mo. Dumaan ako kay Suksinian at umupo sa passenger seat ng Cayenne. Dahan-dahan kong inapakan ang gas, tapos umarangkada ako. Sumunod agad ang nani van sa likod. Habang pinapanood ang kotse ko, napuno ng tanong si Suksinian. Kailan pa ba ako nagkaroon ng pambili ng Porsche? Pero bago pa siya makapag-isip pa, nagring na ang phone niya. Sinagot niya ito. Lumabas agad ang malambing na boses ni Suksinan. Ngayon lang, naramdaman ni Suksinian na nainis siya ng konti. Wala akong alam sa nangyayari kay Suksinian ngayon. Basta gusto ko lang gumastos. Kaya nagmaneho ako papunta sa sikat na Antique Street. Wala akong pak kung tataas ang value ng antike o hindi. Basta gumastos ang mission ko. Nagpark ako sa kalapit na parking lot. May kasama akong 16 na bodyguard. Sabay kaming naglakad papasok. Abala ang mga tindero sa pag-anyaya ng customer. Ang daming klaseng paninda ang inaalo. Tinarget ko talaga ang mga tindahan ng antike. Pero ang dami talagang antike shop sa kalye.
Nagpalit-palit ako ng isip bago ako pumili. Matagal bago ko napili ang target ko. Maswerte pakinggan ang pangalan na Treasure Pavilion. Kaunti lang ang tao sa loob. May nakita lang akong isang tao sa likod ng counter. Isang matandang lalaki ang maingat na naglilinis ng mga istante. Hindi niya ako binati nang pumasok ako. Tiningnan niya lang ako sandali. Pakiramdam ko parang may kasaysayan ang lugar na to. Kuya, gusto ko ng set ng Yixing clay teapot. Yung villa no isasaksin yung Huafu may tea room. Pero wala pa itong tea set. Hindi naman talaga ako mahilig magtsaa. Kaya hindi ako kumuha ng tea set noon. Dahil sa shopping task ngayon, naalala kong kailangan pa ng tea set sa tea room. Kaya nandito ako ngayon. Nang marinig niya ako, tumigil saglit yung matandang naglilinis. Sandaling huminto siya sa ginagawa niya. Maingat niyang inayos ang mga gamit sa display case. Bata, marunong ka ba sa tsaa? Medyo malamig siyang magsalita, pero sinasagot naman ang bawat tanong. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi talaga ako marunong sa tsaa. Kailangan ko lang ng tea set para sa tea room ko. Walang problema sa presyo. Gusto ko lang makagastos ng pera. Bakit ka bibili ng Yixing clay teapot kung di ka naman marunong sa tsaa? Bumili ka na lang ng modernong ceramic tea set kung saan. Ayos na iyon. Halata namang ayaw niya talagang ibenta. Sabihin mo lang kung anong kailangan para ibenta mo sa akin. Hindi problema ang pera. Sigurado ka talagang gusto mong bumili? Tiningnan ako ng matanda. Basta pumasa ako sa test mo. Ibebenta mo na ba ang Yixing tea set sa akin? Anong klaseng test? Tiningnan ko siya ng may pag-ingat. Hindi ako madaling loko-lokohin. Relax lang, wala namang illegal dito. Panoorin mo lang akong magtimpla ng tsaa. Pag nagawa mong tama, pasado ka. Pinapasok niya ako sa loob ng tindahan. May Yixing Pixie tea pet sa tea table. Nung makita ko ang tea pet, napangiti agad ako. Ang cute niya. Kapag nakapasa ako sa test, bukod sa tea set, gusto ko rin ng tea pet. Bibilhin ko ang tea set. Tas kukuha rin ako ng tsaa. Pag may oras ako, magtitimpla ako ng tsaa at aalagaan ko ang tea pet. Sige, meron ako dito. Maliit na gintong baboy. Kapag pumasa ka, bibigay ko sa'yo yon.